Heto ang chow mein mo. Enjoy. Salamat. Boss, isang fried rice, 2 fried egg, lagyan mo ng Chinese sausage. Sige, sige. Hoy, pare, ilan delivery ang nagawa mo ngayong araw? Mga 10. Sobra ka namang magpakahirap. Kaming mga mahihirap, isinilang lang tayong sawi. Tingnan mo sila, kahit anong kotse ang gamitin nila, milyon-milyon ang halaga. Tayo, kahit magtrabaho tayo habang buhay, hindi pa rin aabot sa ganoong halaga. Hoy, tingin, alam mo ba kung anong kotse yan? G-Wagon, 2 milyon ang presyo. Magtrabaho tayo ng 1 taon, ni isang gulong nila, hindi natin kayang bilhin. Hindi ba yan ang presidente ng Su Group, si Suwan? Anong ginagawa niya rito? Ikaw, Shu Wangchuan. Ako, ikaw, Ayos, nahanap na rin kita. President Shu, sumama ka sa akin. President Shu. Ako ba ang tinatawag mo? Bukod sa iyo, sino pa ang nagngangalang Shu Wangchuan? Ako nga ang Shu Wangchuan, pero nagtitinda lang ako ng noodles. Mali ang napuntahan mo. Ang hindi mo alam, ang tiyo mo ang pinakamayaman sa buong mundo, pero sa kasamaang palad, kamakailan lang ay pumanaw na siya, ayon sa kanyang huling habilin. Ikaw ang tagapagmana. Miss, nagtitinda lang ako ng noodles. Sa totoo lang, wala akong masyadong pera. Hindi mo na kailangang mag-effort para lokohin ako. 100 bilyon ang laman ng card na ito. Ito ang iniwan sa iyo ng tiyo mo. Kung hindi ka naniniwala, pwede mong i-check ang balance sa bangko. Miss, wala akong oras para sa mga biro. May negosyo akong kailangang asikasuhin dito. Pasensya na. Ingatan mo itong black card. Kung may mga tanong ka, pwede mo akong tanungin kahit kailan. Ako si Suwan. Hihintayin ko ang tawag mo. Hoy, to, uwi ka na. Anak, anong ginagawa mo rito? Sinusundo mo ako? Huwag mo akong tawaging anak dahil sa lalong madaling panahon, hindi na ako magiging anak mo. Anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Hindi mo ba maintindihan ang simpleng salita? Nakita ko na ang anak ko. Sino siya? Sherry, ang asawa mo, ay walang ideya kung ano ang kaibahan ng mga uri sa lipunan. Kasama siya, hindi ka makakaahon. Maghiwalay na kayo, pagkatapos niyan, 50 milyon na puhunan ay diretsyo nang ililipat sa account ng kumpanya mo. Shu Wangchuan, matagal na tayong hindi magkapantay sa mundo. Hindi mo ba naiintindihan? Ako, ang CEO ng Yuan Feng Group. Ang net worth ko ay nasa 12 ng milyon. Ikaw, kumakapit ka lang sa hamak na maliit na tindahan mo. Anong silbi mo sa akin? Nahihiya akong makita kasama ka sa publiko. Ikaw ay isang kahihiyan. Naiintindihan mo ba? Sige. Kayong dalawa, ang magsing-ibig na ito. Ayokong maging hadlang ka sa karera ko. Shu Wangchuan, kung may konsensya ka pa, pirmahan mo ang mga papeles ng paghihiwalay. Kung hihiwalayan mo ako, huwag kang umiyak sa huli. Huwag kang lumuhad at magmakaawa. Ako, magmamakaawa sa isang magtitinda ng pansit. Sa tingin mo ba talagang mangyayari iyon? Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Naniniwala ka ba dyan? Hiwalayan nga, kung gayon. Ikaw, sa iyong landas. Ako, sa aking landas. Shu Wangchuan, akala mo ang galing-galing mo, di ba? Mabuti, pagkatapos ng hiwalayan, ang kotse at bahay ay akin. Wala kang problema dyan, di ba? Sherry, hindi ba't sobra-sobra na ito? Wala ako rito para makipag-areglo. Nandito ako para ipaalam sa iyo. Pumapayag ka nito ngayong araw, gustuhin mo man o hindi. Umalis ka sa bahay na ito, ayokong makita ka ulit. Umalis na tayo. Paalam, matanda.
Anong ginagawa mo? Ano nang kapal ng mukha mong bumalik ka? Sinabi sa akin ni Xweli ang lahat. Kunin mo ang mga gamit mo at umalis ka. Ayon sa kapatid ko, mula ngayon, ayaw na niyang makita ka ulit. Kung alam mo ang ikabubuti mo, kunin mo ang mga gamit mo at umalis ka na. Labas? Labas? Wang Shuela. Nakahanap ka ng bagong lalaki. Tapos paalisin mo ako? Wala kang awa. Anong karapatan mong pag-usapan ng kapatid ko? Wala ka bang hiya? Ang katulad mo, sa ibang pamilya, matagal ka ng pinalayas, pinatira ka ng pamilya namin dito, umaasa sa amin sa loob ng 30 taon. Higit pa sa patas ang trato namin sa'yo. Umaasa sa inyo? Sino ang kumukuha ng sahod ko sa nakalipas sa 30 taon? Sa 30 taon kong kasama ang pamilya ninyo, nagbayad ba kayo kahit isang sentimo sa akin? Tigilan mo ang kakabulahan. Kunin mo ang mga gamit mo at umalis ka o tatawag ako ng pulis. Hindi mo na kailangan sabihin sa akin. Aalis ako ng mag-isa. Nakakasuka ka lang. Tingnan. Tandaan mo ang sinasabi ko. Pagsisisihan mo ito. Ikaw, Shu Wanchuan, kung kayang pagsisihan ito, ng angka ng Wang. Ako, si Wang Xiaokan, ay isang aso. eto. Umalis ka, wala kang lugar. Dito. Sige. Bangko. Ito ay isang bangko. Ang card na ito ay naglalaman ng 100 bilyon. Ito ay iniwan sa iyo ng tiyo mo. Kung hindi ka naniniwala, maaari mong tingnan ang balanse sa bangko. Nandito ako para tingnan ang balanse ko sa bangko. Kumusta? Ano po ang maitutulong ko? Gusto kong tingnan ang balanse ko. Suwang Chuan, anong ginagawa mo rito? Alam mo ba kung nasaan ka? Hay, ikaw na naman. Ang mga katulad mo ay hindi dapat narito. Ako rin ay isang lehitimong mamamayan. Bakit hindi ako makapagtransaksyon dito? Excuse me, anong transaksyon ang kailangan mo? Gusto kong tingnan ang balanse ng bank card ko. Magkano ba talaga ang pera mo sa bulsa mo? Wala ka bang ideya? Si Shirley ba, matapos kayong maghiwalay, nandito ka ba para makipag-away sa akin? Si Shirley ay pumili ng mas mabuting lalaki. Decision iyon ni Shirley, wala iyon sa akin. Hoy, may tao ba dyan? May kailangan akong asikasuhin. Ah, Nesma, ano po ang maipaglilingkod ko? Aayusin ko po ito kaagad. Nauna ako rito. Bakit siya ang inaasikaso mo bago ako? Hindi mo ba alam ang first come, first served? Ano bang problema ng bangko ninyo? Pinapapasok ninyo ang ganitong klaseng palaboy. Mukhang kailangan kong pag-isipan kung dapat pa ba akong magtransaksyon sa bangko ninyo. Pasensya na po, Junasma. Aayusin ko ito kaagad. Suwang Chuan, kung gusto mong magkagulo, umuwi ka at makipag-away kay Shirley. Kung hindi ka aalis, tatawag ako ng seguridad. Nandito ako para magtransaksyon. Bakit ako aalis? Ito, ito ay isang Supreme Black Card. Isang Supreme Black Card. Imposible. Kailangan mo ng hindi bababa sa 100 bilyon sa bangko para makakuha nito. Paano nagkaroon ng ganito ang isang kulubi tulad mo? Nagkakamali ka lang. Exu, maaari ko bang tingnan ang card mo? Ito ay talagang isang Supreme Black Card. Imposible. Wala pang 3 sa buong lungsod ng Haicheng. Paano ka nagkaroon nito? Peke yan sigurado. Mas mabuti pa. Suriin mo ito ng mabuti. Exu, kailangan kong i-verify ito. Napakaseryoso nito. Sige nga. Sige, kayong dalawa, sandali lang. Kung gagawa ka ng peking card, diamond o gold card pa siguro. Pero Supreme Black Card ang ginaya mo. Ha? Ang tanga-tanga. Yung babae, wala naman akong sama ng loob sa kanya. Hindi niya dapat ako niloko. Peke ang card mo. Peke. Hindi pwedeng tama yan. Tumingin ka sa sarili mo. Anong klaseng tao ka ba? Ikaw na ganito, paano ka magkakaroon ng 100 bilyong dolyar sa bangko? Tumingin ka sa salamin. Karapat-dapat ka ba?
Ang paggawa ng peking bangko card ay isang bagay, pero nang ahas ka pang gumawa ng peking business card. Suwan, alam mo ba kung sino siya? Siya ang presidente ng Bichengsu Group, isang reyna ng negosyo sa panahon natin. Ikaw na ganito, paano ka magkakaroon ng business card niya? Chairman Shu. Sa wakas ay naisip mo. Ayaw ko rin sanang tawagan ka, pero ngayon may nagsabi na peke raw itong Supreme Black Card. Bakit mo ako niloko? Lokohin ka. Sino ang nagsabi niyan? Chairman Shu, nasaan ka na? Nasa Int Bank ako. Malapit lang ako, punta na ako dyan. Ni hindi mo nga alam, na kailangan ng espesyal na susi para ma-authenticate ang Supreme Black Card. Ni hindi mo alam yan. Anong klaseng bank teller ka ba? Pupunitin ko ang bibig niya. Oh, sige na. Nakuha mo na ang peking card mo. Nakagawa ka na ng peking tawag. Umalis ka na. Hindi ka ba napapagod sa pag-arte? Ako napapagod na sa panonood sa'yo. Anong kinakabahan ka? Malapit nang dumating si Suwan. Sino ka ba? Anong klaseng tao ka ba? Ikaw na ganito, sa isang tawag lang, mapapapunta rito si Suwan, tumingin ka sa sarili mo, talagang katawa-tawa. Nandito na si Suwan. Tingnan natin kung sino ang ngayon ang nakatawa. Nandito na si Suwan. Tingnan natin kung sinong may lakas ng loob na tumawa. Ako si Suwan. Ikinagagalak kitang makilala, Jishu. Ano? Si Jiksu. Siya si Jiksu talaga? Jishu. Anong gusto mong gawin sa dalawang ito? Ikaw ang bahala. Kalimutan mo na. Walang saysay na ibaba mo ang sarili mo sa antas nila. Pakawalan mo na sila. Sa totoo lang, may isang bagay na gusto kong itanong sa'yo. Sige. Joey. Hoy. Hoy, Shirley, ang gwapo mong ex-husband. May 100 bilyon? Hahaha. Joey, tigilan mo nga ako. Si Shu Wangchuan, genius nga siya. Pinakasalan niya ako. Ang alam lang niyang gawin ay umasa sa asawa niya at magtayo ng Chang. Paano siya magkakaroon ng 100 bilyon? Seryoso. Din Jayahui, wala ka na yatang magawa sa trabaho. Nanggugulo ka lang. Kung meron mang 100 bilyon ang genius na yon, 100 bilyon, ako na si Li Ka-shing. Bakit hindi mo siya puntahan para sa akin? Hindi ako nagsisinungaling sa'yo. Itong si Joey. Hoy. Huwag mo na siyang pansinin, si Din Jayahui. Sobrang dami lang ng oras niya. Tara, inuman na lang tayo. Oy. Diyos ko, bakit hindi kayo naniniwala sa akin? Nakakabaliw na ito. Ginoong Shu, anong mga katanungan ang mayroon ka para sa akin? Ipagpalagay natin, naniniwala ako na totoo ang sinabi mo. Ay totoo, pero kanina mo nabanggit na gusto ng tiyo ko na i-inherit ko ang kanyang assets. Ano-ano ang mga negosyo niya? Ang pinakamalaking enterprise sa Haicheng, ang Shengxi Group, na nagkakahalaga ng 10 trilyon, ay lubusang na-acquire ni Chairman Shu. Ang kanyang shares ay inilipat na sa pangalan mo, at bukas ay pwede ka nang pumunta sa grupo para simulan ang handover. At ito, ang thumb ring na sumisimbolo sa pagkakakilanlan ng chairman. Ang pinakamalaking enterprise sa Haicheng, ang Shengxi Group, ang sinasabi mo? Oo. Nangangarap ba ako? Siyempre hindi. Alam ng lahat sa Haicheng na may mysterious na tycoon na nag-acquire ng Shengxi Group. Makalipas ang 3 araw, magkakaroon ako ng board meeting. Sa panahong iyon, i-aanunsyo namin ang pagkakakilanlan mo sa lahat ng elites ng Haicheng. Kailangan ko ring pumunta sa grupo para ayusin ang ilang mga bagay. Ito ang kotse na ibinigay sa iyo ni Chairman Shu. Sa panahong iyon, nandoon din sina Wang Shuila at Wang Rongtai, di ba? Wang Shuila, gusto mong i-divorce ako dahil lang sa 50 milyon. Sana hindi ka magsisi. Hello. Anong sinabi mo? Ano? Nagpalit ng may-ari ang Shengxi Group.
Pumunta ka sa Shengshi Group bukas. Dalhin mo ang pamanang yaman ng angkan nating Wang, ang Millennium Old na Lingzi, at ihandog mo yon sa malaking tao. Magbabago na ang landscape sa Haicheng. Kailangan nating gumastos ng walang pag-aatubili para mapalapit sa kanila. Kung magiging pampubliko na ang angkan nating Wang, nakasalalay ito sa isang galaw na ito. Oo, maghanda agad ng marangyang mga regalo. Opo, Kapag nagbago ang Shengshi Group, ang buong mundo ng negosyo sa Haicheng ay dadaan sa malaking pagbabago. Ang oportunidad ko ay dumating na rin sa wakas. Boss Shu, sa sanduan nakita. Huwag magmadali, huwag magmadali. Sino ang mag-aakala na ang dating di maabot na Shengshi Group ay akin na ngayon? ay siya nga pala yung sikat na #1 heartthrob ng Haicheng. Na-dump ni Shirley, kaya wala nang nag-aalaga sa'yo. Kaya, nagpunta ka sa Shengshi Group para maghanap ng trabaho. Anong pakialam mo? Shu Wangchuan, nang maghiwalay tayo, normal lang na maghanap ka ng trabaho. Tama lang yun. Pero, hindi ka dapat nandito. Totoo namang naghahir ng mga gwardya, ang Prosperity Group. Pero ang age requirement ay 30 pababa. Dapat tingnan mo ng mabuti ang sarili mo. Bagay ka ba talagang maging gwardya dito? Sinong nagsabing nag-a-apply ako? Bilang gwardya? Wang Shuela, hiwalay na tayo. Wala ka ng pakialam sa mga gawain ko, at wala kang karapatang makialam. Shu Wangchuan, may mali ba akong sinabi? Para sa ikabubuti mo ang lahat ng sinasabi ko. Pag-isipan mong mabuti, may degree ka ba? Eksperyensya? May work experience ka ba? Kung hindi gwardya, huwag mong sabihin. Gusto mong mag-apply bilang chairman ng Prosperity Group. Isang henyo na tulad mo, ang Yuan Feng Group ko, ay hindi ka pa nga kukuha bilang gwardya, lalo na ang Prosperity Group. Tama si Xueli. Ang pamilya Wang namin ay preferred partner ng Prosperity Group. Ganito na lang, lumuhod ka sa akin. At ako ang magpaparekomenda sa'yo. Maghanap ng trabaho bilang tagalinis ng kubeta. Hahaha, ang trabahong yon, malamang walang age limit. Dapat magpasalamat ka kay Mr. Wang ngayon din. Ang maging janitor sa Prosperity Group ay mas maganda kaysa magtinda ka ng pansit sa labas, kaysa maalinsangan ka sa labas. Ang gandang oportunidad. Sa inyo na lang yan. Ikaw, Ako, si Shu Wanfan, ay may sariling negosyong aasikasuhin. Hindi ko kailangan ng payo mo kung ano ang dapat kong gawin. Shu Wangchuan, huwag kang magpanggap sa akin. Alam ko, naparito ka para akuin akong muli. Hayaan mong linawin ko. Talagang hindi. CEO ako na milyon ang halaga. At ikaw, isang magtitinda lang ng pansit. Pabigat ka lang sa akin. Naiintindihan mo. Una, hindi ako nandito sa Prosperity Group dahil sa'yo. Pangalawa, ako, si Shu Wanfan, ay may sariling negosyo dito. Pangatlo, nakakasuka kayong dalawa. Nakakasilaw kayong dalawa. Ngayon, umalis kayo. Ikaw, wala ka ng pag-asa. Hoy, teka. Ano nang sinabi mo? Ano nang pakay mo sa Shengshi Group? Hahaha, gwapong katulad mo, may koneksyon sa Shengshi Group. Ah, tama. Hindi ka naman dito para mag-ipon ng basura, di ba? Gwapong mag-ipon ng basura. Hoy, bagay na bagay. Shu Wangchuan, ang susi sa pagiging disenteng tao ay ang pag-alam sa iyong lugar. Maging praktikal ka. Pagkatapos tayong maghiwalay, mahirapan ka pang makakain ng maayos. Lahat ng ginawa namin ay para tulungan ka. Sino ba ang mag-aakala? Nakakagaitan mo pa ang kamay na nagpapakain sa'yo at walang utang na loob. Tumahimik ka. Kayong mga salot, aalis ba kayo ng kusa o kailangan kong ipapalayas kayo? Ikaw, Nabobo ka ba dahil sa hiwalayan? Ito ang Shengshi Group. Saan mo nakuha ang kapal ng mukha? Para maggulo dito. Presidente Wang. Shu Wangchuan, nababaliw ka na ba? Ah, ang galing mo. Talagang pinangahas mong ako isaktan. Ngayon, babaliin ko lahat ng buto mo at bubunutin ang dila mo. Gagawin kitang maghangad na mamatay. Mga gwardya, may naninirang puri sa teritoryo ng Shengshi Group. Nasaan ang mga security guard? Sino nang mainday dyan? Hoy, Presidente Wang. Ganito ba ang Shengshi Group sa pagtrato sa mga bisita? Sinaktan niya ako. Palabasin mo siya, ngayon din. Shengshi Group, bawal ang hindi otorisadong tauhan. Mangyaring umalis kagad. Anong klaseng mga tao? Ang basta-basta na lang pumapasok sa teritoryo ng Shengshi Group. Nakakadiri. Sigurado ka bang, hindi mo muna itatanong kung sino ako, bago mo ako palayasin? Sigurado ka bang, paalisin mo ako, nang hindi man lang itinatanong kung sino ako? Hoy, isang magtitinda lang ng pansit. Anong estado pa ba ang maaari mong magkaroon?
Nakikita mo, ang seguridad dito ay isang bagay na pangarap mo lang, hindi mo talaga maaabot. Sa totoo lang, ang buong lungsod ng Haichen ay kailangang yumukod sa paanan ng aming Shenxi Group. Dito, kahit isang dragon ay kailangang magkumot at ang tigre ay kailangang magyuko. Ikaw pa kaya, wala ka kundi isang aso. May tao. Palayasin siya. Shu Wangchuan, noon, binigyan ka lang ng mukha ng mga tao, dahil asawa mo ako, si Wang Shuela. Ipinakita nila sa'yo ang respeto dahil sa akin. Pero ngayon, wala ka na kundi isang langgam, na kayang durugin ng kahit sino sa isang pitik ng daliri. Talagang walang kwenta. Mas mabuti pang humingi ka ng tawad kay President Wang ngayon din, para makapagbigay ako ng magandang salita para sa'yo, at baka hindi ka magwakas, na mawalan ng braso o binti. Suwan, bumaba ka rito ngayon din. Su Wangchuan, hindi ka pa rin marunong magpanggap ng maayos. Alam mo ba kung sino si Suwan? Siya ang binibini ng pamilyang Su mula sa Bicheng, ang tunay na kapangyarihan sa likod ng pamilyang Su. Sa edad na 22, pinamunuan niya ang pamilyang Su patungo sa entablado ng mundo. Para sa isang reyna ng negosyo tulad niya, ang marinig ang kanyang pangalan na lumabas sa iyong bibig ay wala kundi isang insulto. Si Suwan, siya ang idol ko. Gayunpaman, wala ni isang litrato niya, ang kailanman na ikalat. Talagang hindi ko alam kung ano ang maaaring maibigay nitong maliit na lungsod ng Haicheng para maakit siya. Yan eh. Ayon sa chismis, na itong si Suwan ang siyang bumili sa Shenxi Group. Maingat ang kanyang paghahanda. Nakakalungkot, ang kakulangan ng lakas ay isang nakamamatay na kahinaan. Kapag iniharap ko na ang aming mana ng pamilyang Wang, kay President Su, ang aming pamilyang Wang, ay makakabuo ng isang malalim na pakikipagtulungan sa Shenxi Group, at ang pagiging pampublikong kumpanya ay nasa sulok na lang. At ikaw, magpakailanman ay magiging. At ikaw, ay mananatiling isang tambak ng isang walang pag-asang talunan. Kung gayon, ipagpapalagay ko na ang pamilyang Wang ay malapit ng umangat sa tuktok. Sa hinaharap, asa kami sa iyo, Boss Wang, na tulungan kami. Siyempre. Mahal, ang grupo Shenxi ay hindi nakikipagtrabaho sa mababang uri ng basura. Ano pang hinihintay mo? Sampalin siya. Gawin mo, baliin ang mga binti niya, itapon siya sa labas. Tigil. Manager Wang, ito ang lalaki na gumugulo sa aming lugar. Manager Wang, ganito kasi. Narito ako para ihatid ang isang mana ng pamilya kay Presidente Su. Ito ay isang kayamanan na ipinamana sa mga henerasyon ng pamilyang Wang. Sana ay maaari mong magbigay ng mabuting salita para sa akin kapag nakita mo si Presidente Su mamaya. Nagkakagulo ka rito, nakakaabala kay Presidente So. Kaya mo bang panagutan ng responsibilidad na yon? Ang gwapitong tindero ng pansit ay gumulo sa lugar ng grupo Shenxi. Naglakas pa siya ng loob na mag-utos kay Presidente Su na bumaba at makipagkita sa kanya. Ito si Ginoong Manager Wang, mula sa marketing department ng grupo Shenxi. Bago ka mamatay, ang makilala ang isang napakahalagang tao ay dapat magpabuti sa iyo na mamatay ng walang pagsisisi. Shu Wangchuan, naabala mo na si Presidente So. Tapos ka na, hindi mo mailigtas ang taong determinado sa pagkapahamak. Ikaw ang may gawa nito. Hindi rin kita mailigtas. Ikaw ay dapat si Ginoong Shu Wangchuan. Ipinadala ako ni Presidente Sowan para sunduin ka. Ikaw siguro si Ji Shu Wangchuan. Narito ako bilang kinatawan ni CEO Suwan para sunduin ka. Sige po. Manager Wang, isang tindero lang ng pansit yan. Paano niya makikilala si Aesu? Malamang nagsisinungaling lang yan sa'yo. Maniwala ka sa akin. Nagsisinungaling talaga yan. Tama po, Manager Wang. Mapapatunayan ko. Pamilyar na usapan ito, hindi dapat dito pinag-uusapan. Pero ayoko talagang lokohin kayo. Ex-husband ko ang lalaking ito. Kilala ko siya, nang higit pa kanino man. Manager Wang, huwag kayong padala dito. Wala kang karapatang magsalita dito. Wala kang modo. Ikaw. Tinanggal ka na. Manager Wang, anong karapatan mong tanggalin ako? Anong karapatan? Inialay ko ang lahat para sa kumpanya. May tao ba dyan? Palayasin siya. Manager Wang. Ang Shenxi Group ay may ganoong klaseng mababang uri ng kasosyo. Nakakalungkot. Ikaw. Mula ngayon, hindi na welcome si Ji Wang sa Shenxi Group. Huwag nang bumalik. Manager Wang. Sigurado ka bang ipagtatanggol mo siya? Hayaan mong sabihin ko sa'yo, ako ang eksklusibong kasosyo ng Shenxi Group. Para sa isang tulad niya, nahamakin ang angkan ng Wang ay hindi magandang ideya. Angka ng Wang? Ano ba ang halaga ng angka ng Wang? 80% ng kita ng pamilya Wang ay galing sa grupo Shenxi. Kung ititigil natin ang ating pakikipagtulungan,
ang pamilya Wang ay babagsak agad. Manager Wang, huwag niyo sanang isipin ang aking katangahan. Patawarin niyo ako ngayong pagkakataong ito. Nagsalita ako ng walang paalam. Karapat dapat akong mamatay. Nakikiusap ako, bigyan niyo po sana ang aming pamilya Wang ng pagkakataon. Ang grupo Shengshi ay hindi nakikipagtulungan sa mga taong walang kwenta. Mula ngayon, itigil ka agad ang lahat ng proyektong pakikipagtulungan sa negosyo sa pagitan ng grupo Shengshi at pamilya Wang. Kung ito'y kasalukuyang ginagawa o nasa plano pa lamang, itigil lahat. Ang pamilya Wang ay hindi na makakakuha ng kahit piso mula sa grupo Shengshi. Sino ka ba talaga? Anong karapatan mong sabihin yan? Kung hindi kita papatayin ngayon, papalitan ko ang aking apelyido. Ikaw, anong lakas ng loob mong bastyusin si Chairman Shu? Bagong palit lang ang grupo Shengshi ng may-ari. Baka naman ang pwesto mo bilang marketing manager ay hindi rin matatag. Gumawa ka lang ng kwento na pinapunta ka ni President Su para sunduin siya. Hindi ka ba natatakot na malaman ito ni President Su? At parusahan ka? Sa tingin ko, dapat kayong mag-ingat. Ikaw, President Su, narito ka na rin. Sinabi lang ni Wang Wei na kilala mo ang walang kwentang si Xu Wangchuan. Paumanhin po, Mr. Shu. Ako po ang sekretarya ni Mr. Su. Inatasan po akong ihatid kayo sa itaas. Hindi. Kayo bang mga tao mula sa Prosperity Group ay baliw na ba? Pinapakitunguhan ang isang walang kwenta. Parang isang ikaw. Kalimutan mo na. Hindi ko nasasayangin ang aking hininga sa mga tanggang ito. Umalis na tayo. Mr. Wang. Ano ang gagawin natin ngayon? Isang talunan lang siya. Ano pa bang magagawa niya? Hindi ko lang talaga alam. Kung anong panlilin lang ang ginamit niya para magpabango kay Wang Wei. Pupunta tayo kay Suwan ngayon din. Ipapakita natin ang mana ng pamilya Wang sa kanya. Kapag nakuha na natin ang kanyang pabor, si Wang Wei ay magiging wala. Sa harap ko. Eksakto. Kakapalit lang ng kamay ang Prosperity Group. Ang kanilang panloob na sistema ay tiyak na dadaan sa malaking pagbabago. Si Wang Wei, ang marketing manager na iyon, ang una sa listahan ng tatanggalin. Pagkatapos kong makipagkita kay Suwan, wawakasan ko ang lalaking yon. Chairman, simula ngayon, ako po ang maglilingkod bilang iyong personal na sekretarya. Pakisabi lang po sa akin kung may kailangan kayo. Dahil sa utos ng iyong tiyo, kailangan ko lang ipahayag ang iyong tunay na pagkatao sa pulong ng lupon. Sabi niya, makakatulong ito para makita mo ang tunay na kulay ng mga nakapaligid sa iyo. Kaya ngayon, kailangan kong humingi ng iyong pangunawa. Pasok. Mr. Su, si Wang Rongtai mula sa Wang Group at si Wang Shuela mula sa Yuan Feng Group ay humihiling ng pagkikita. Ang aming Prosperity Group ay hindi makikipagtulungan sa mga mababang uri, basurang kumpanya. Ang mga utos ni Chairman Shu ay siya ring mga utos ko. Lumabas ka. Layas! Layas, tumayo ka. Guardia ka lang. Ano ng karapatan mong kausapin ako ng ganyan? Makinig ka sa akin. Ako ang pinakapaboritong partner ng Shengshi Group. Narito ako para ihatid ang isang kayamanan sa general manager ninyong si Lisu. Ikaw. Sa harap ng Shengshi Group, ano sa tingin mo ang halaga mo? Malinaw na sinabi ng aming chairman, ang Shengshi Group ay hindi nakikipagtrabaho sa mga taong may mababang uri ng pagkatao. Sinong Jiwang? Sabi niya, ganoon din ang sinabi ni Xu Wangchuan kanina. Ano naman? Siya ay isang taong hindi talaga importante. Su Wangchuan. Ikaw ba ang dahilan? Dahil sa iyong mapaminsalang bibig, sinira mo ako. Dapat mong tipirin ang lakas mo para isipin kung ano ang gagawin mo pagkabangkarote ng pamilyang Wang. Layas! Layas! Bitawan mo ako. Layas! Layas! Jiwang, ano na ang gagawin natin ngayon? Tinatanong mo ako. Sino naman ang dapat kong tanungin? Maghihintay na lang tayo dito. Hindi magtatagal. Bago mapalayas din ang lalaking yon, si Xu Wangchuan. Mula rito. Ingat! Xu Wangchuan, paano niya kayang magkaroon ng mamahaling kotse na ganoon? Baka naman,
May koneksyon nga talaga siya kay Suwan, kung totoo iyon. Wala pa nga tayong divorce certificate. Paano mangyayari yon? Huwag mong kalimutan, matagal kayong mag-asawa. Kung kilala nga niya, ang isang importanteng tao tulad ni Suwan, alam mo na sana yon. Tama. Siya ay isang walang kwentang tao, pero saan galing ang pera niya? Kaya, ano ang unang gagawin mo kapag ikaw na ang pinakamayaman? Kumuha ng bagong lugar, syempre. Pagkatapos ng diborsyo, wala akong matitirhan. Nako, hindi ba't bayaw ko yan? Anong bayaw? Hiwalay na ang kapatid ko. Sa loser na iyon. Hindi pa naman tapos yon, di ba? Ang kotse na ito, 10 milyon man lang yan. Ano? Sige na, pasok tayo at tingnan natin. Su, pirmahan mo rito, at sayo na ang bahay. Salamat. Su, narito ang titulo ng ari-arian mo. Aba, yung lalaking iniwan ng anak ko. Ha? Ibigay mo ang pera. Anong pera? Shoo, huwag kang magpanggap. Saan mo nakuha ang pambili ng kotse at bahay? Paano mo nabili ang kotse at bahay na to? Ninakaw mo yan sa kapatid ko. Tama, mula nang kayo ay maghiwalay ng anak ko. Ang kapal ng mukha mong gumastos ng pera ng anak ko. Hindi ako kailanman gumastos ng kahit sentimo mula kay Wang Shuela. Kung hindi ka naniniwala, tawagan mo siya at tanungin. Ma, dahil ayaw magpakatino nitong palamunin, maghanap na lang tayo dito. Halugugin natin ang lugar. Bastos ka. Hindi ka tinuruan ng nanay mo ng magandang asal. Kaya ako na ang magtuturo sa'yo. Hinahampas mo ako? Bayaw mo ako? Dati, dahil iginagalang kita bilang kapatid ni Wang Shuela, kapag nagkakagulo ka sa labas, ako ang sumasalo. Kapag may utang ka sa sugal, ako ang nagbabayad. At ang ginawa mo lang, ay tinutukso at tinukutsa ako. Ngayong hiwalay na ako sa kapatid mo. Sinong akala mo? Gago ka, alam ko na talaga na masama kang tao. Ngayon, hinahamon mo pa ang iyong bayaw at ang iyong biyanan. Ibalik mo ang titulo. Hindi, amin yan. Titulo ng pamilya namin yan. Tama, at yung kotse sa labas, amin din yun. Tama, nasa akin ang titulo. Kaya akin yan. Ano, akala mo maagaw mo? Narito ang titulo. Akin ang bahay na ito. Hindi mo magagawang kunin ito. Nakapag-text na ako sa kapatid ko. Darating na siya anumang minuto. Tingnan mo, nandito na ang kapatid ko. Makikita mo ang mangyayari. Ito na lang ang huling sasabihin ko. Ibalik mo sa akin ang titulo. Shuela. Shu Wangchuan, ninakaw mo ang pera ko para bumili ng bahay at kotse. Ano? Huwag mong sabihin sa akin na pati nanay at kapatid ko ay sasaktan mo rin ngayon. Wang Shuela, napakakakaiba nito. Kailan ko ba ninakaw ang pera mo? Anong karapatan mo para akusahan ako na nagnakaw ng pera mo? Kakakumpirma ko lang, lahat ng pera sa account ko ay nawala na parang bula. Kung hindi mo ninakaw, sino ang kumuha? Makinig ka, Shu Wangchuan, hiwalay na tayo. Kung magnanakaw ka sa akin ngayon, krimen yan. Naiintindihan mo, nakatawag na ako sa pulis. Kung ibabalik mo ang pera, ngayon din, at humingi ng tawad sa nanay at kapatid ko, baka patawarin kita. Ate, siya ang kumuha ng pera mo. Gusto kong lumuhad siya at magmakaawa para humingi ng tawad. Tama, lumuhod ka. Katawa-tawa ito. Nawala ang pera ng pamilya mo. Ano ang kinalaman ko doon? Wang Shuela. Sa lahat ng taon na mag-asawa tayo, hindi ko man lang hinawakan, kahit isang sentimo mo. Masasabi mo ba yan ng tapat, nang walang konsensya? Eh ano ngayon, ang hindi mo paggastos ng pera ko, ay dapat lang. Wang Shuela, talagang nakakasuka ka. Talaga. Ang buong pamilya mo ay nakakasuka. Isang grupo ng basura. Ikaw, walang kwenta. Ang lakas ng loob mong magalit sa amin. Nang ganyan ngayon, lumuhod ka ngayon. Pulis, ito ang lalaki. Ninakaw niya ang pera ng kapatid ko. Arestuhin mo na siya. Ang taong katulad niya ay dapat barilin. Turuan mo siya ng leksyon. Iimbestigahan namin ang katotohanan. Kailangan mo lang makipagtulungan sa aming trabaho. Sino ka ba? Para pasyapan si Chairman Shu. Ang ganda naman ng babaeng ito. Sino siya? Wow, hindi ako makapaniwala na may mas maganda pa kaysa sa kapatid ko. MS Wang Shuela, CEO ng Yuan Feng Group. Ang dating asawa ni Chairman Shu. Ano ang ibig mong sabihin? Ikaw ba ang nagsabing, ninakaw ni Chairman Shu ang pera mo? Tama. Ang perang ginamit niya para bumili ng bahay at kotse, ay ninakaw lahat sa akin. Sigurado yan.
Ayon sa aking investigasyon, ang iyong ari-arian ay mga 20 milyon lang. Eksakto. Ang anak ko ay ang CC ng Yuan Feng Group. Ang halaga niya ay 10-10 milyon. Paano siya maihahambing sa isang tulad niya? 20 milyon. Hindi kayang kitain ng loser na yan sa 10 buhay niya. Kung ganoon, malinaw na ang katotohanan, ang usapin ng nawawalang pera ni MS Wang tungkol sa nawawalang pera ni Ginang Wang, wala iyong kinalaman kay Tagapangulo Shu. Miss, hindi ko alam kung sino ka, pero kapag nagsalita ka, kailangan may ebidensya ka. Hindi pwedeng magbitaw ka lang ng ilang salita at baligtarin ang katotohanan. Naiintindihan mo ba? Simple lang. Yung kotse ni Tagapangulo Shu na nakaparada sa entrada ay nagkakahalaga ng 15 milyon. Kaya mo ba iyon? Ano ang sinabi mo? 15 milyon. Si Jishu ay kakabili lang sana ng bilya sa aming Chanfo 1, ang pinaka-eksklusibong bilya sa buong Haicheng. Dapat narinig mo na iyon. Nagkakahalaga iyon ng 500 milyon. 500 milyon. Ito ang unang pagkakataon. Na narinig ko ito, ang isang taong kayang bumili ng 500 milyong mansion ay magnanakaw ng hamak na 20 milyon. Ginang Wang, wala pong personalin, pero lahat ng iyong ari-arian ay hindi pa umabot sa barya lang ni Tagapangulo Shu. Sapat na ba sa iyo ang mga katotohanan at ebidensyang ito? Imposible, talagang imposible. Bago kami magdiborsyo, siya lang ay isang vendor sa kalsada na nagtitinda ng pansit, isang talunan. Paano siya magkakaroon ng ganoong kalaking pera? Dapat nag-hire ka ng mga artista. Tama ba? Dapat ganun nga. Ang mga bagay na ito ay hindi na iyong problema. Hayaan mong ipaalala ko sa iyo, ang kapatid mo ay nagkaroon lang ng 20 milyong utang sa sugal noong nakaraang linggo. At nabayaran lang iyon kahapon. Dapat tanungin mo siya kung saan napunta ang iyong pera. Saan napunta ang pera mo? Sa kanya mo dapat itanong. Xiao Kan, ninakaw mo ba ang pera ko? Ate, hindi ako ang gumawa noon. Officer, gusto kong magsampa ng kaso laban kay Ginang Wang Shufen at kay Jiwang Xiao Kan dahil sa di umano'y panloloko kay Chairman Shu. Ang halaga ay umaabot sa 1.12 na bilyong piso. Narito ang lahat ng ebidensya. Hindi kami tatanggap ng pag-areglo. Diretso na po tayo sa paghahabla. Ate, alam kong nagkamali ako. Kasalanan ko ang lahat. Nadikta ako sa sugal. Nagkaroon ako ng malaking utang sa sugal. Kung hindi ko ito mababayaran, papatayin nila ako. Ate, kailangan mo akong iligtas. Ayokong makulong. Anak, wala akong kaalam-alam. Wala talaga akong ideya. Nanay mo ako. Hindi mo ako pwedeng iwan ng ganyan. Iksu, ito po ang mga gamit niyo. Salamat, officer. Sama po kayo sa amin. Officer. Officer. Ate, tulungan mo ako. Xiao Kan. Officer. Sagipin mo ako. Ate. Shu Wangchuan, ginagawa mo ito para maghiganti sa akin, hindi ba? Dahil lang hiniwalayan kita. Sinusubukan mong aipakulong ang nanay at kapatid ko, nang direkta. Wala bang pumikirot? Wala ka bang konsensya, kahit kaunti? Kasalanan nila yun. Anong kinalaman ko doon? Kung hindi sila pumunta para gambalin ako, paano sila mapupunta sa bilangguan? Nakuha nila ang nararapat sa kanila. Shu Wangchuan, tumahimik ka. Hindi ko hahayaang pag-usapan mo ng ganyan ang nanay at kapatid ko. Sige, sige, sige. Ganun pala. Nagtataka ako kung bakit ang dali-dali mong pumayag na hiwalayan ako. Palagay ko'y nakakapit ka na sa babaeng ito. Ma'am, babalaan kita. Mas mabuti pang, huwag kang magpaloko sa kanya. Palamunin lang siya. Wala siyang silbi. Ang ginawa lang niya nung kami ay mag-asawa, ay maglaba at magluto. Mukha lang siyang cute. Ang relasyon ko sa kanya, ay wala kang pakialam. Ang kapatid mo at ang nanay mo, ay naghihintay pa rin na iligtas mo sila. Shu Wangchuan. Kakakasal lang natin. At kasama mo na agad, ang babaeng ito. Paano mo nagawa ito sa akin? May puso ka ba? Gago ka. Wang Shuela. Ako ang dapat magtanong sa'yo. Hindi pa nga tayo hiwalay, at nakikipagkalantari ka na kay Wang Rongtai. May konsensya ka ba? Paano mo nagawa ito sa akin? Ginawa ko lahat yon para sa karera ko. Hindi ako katulad mo. Chairman Shu, sana'y huwag kang magalit kung ako'y nang istorbo. Hindi, syempre hindi. Paano mo ako nakita dito? May pag-uusapan ako sa'yo. Tera na ba?
Chairman, naghahanda ang Prosperity Group ng 3 bilyong dolyar na Happy Valley Project. Kailangan namin ang desisyon mo tungkol sa lugar ng pagpapaunlad. Ang lugar na ito ay maaari na. Mabuti. Aayusin ko na ang mga bagay tungkol sa demolisyon. Oh, siya nga pala. Lahat ng mga kumpanyang may kinalaman sa konstruksyon sa Haicheng ay nag-aagawan para sa proyektong ito. May maraming tao sa baba. Gusto mo bang tingnan? Hindi na kailangan. Ang bagay na ito ay nasa iyong mga kamay na. Opo, sir. Pagkatapos sa board meeting sa Makalawa, una, i-aanonsyo natin ang totoong pagkatao mo. Pangalawa, itatapos natin ang partner para sa Happy Valley Project. Ayos lang yan. Sa Yaofeng, sa tingin mo, kaya ko ito. Ang Shengxi Group ay bagong lang nagpalit ng may-ari at naglabas na agad sila ng proyektong nagkakahalaga ng 3 bilyong dolyar. Kung sa pagkakataong ito, magagawa nating makipagtulungan sa kanila, kahit na konting piraso lang ang makuha natin, malaki pa rin ang kikitain natin. Ginoong Wang, ang kakayahan ng Yuanfeng Group natin, ang Shengxi Group, ay tiyak na makikita iyon kung magagawa nating makisama sa kanila ngayon. Ang Yuanfeng Group natin ay tiyak na lulubog. Shu Wangchuan. Ikaw talaga, parang sakit sa ulo. Sinusundan mo ako, hanggang dito sa Shengxi Group. Shu Wangchuan, hiwalay ka na kay Ginoong Wang. Alam kong masakit sa iyo. Pagkatapos ng lahat, si Ginoong Wang ay presidente na ngayon ng isang grupo na milyonaryo. At ikaw, isa ka lang nagbebenta ng pansit. Iyan ang katotohanan. Ang payo ko sa iyo ay harapin mo ang katotohanan ng mas maaga. Ako, Alam ko ang gusto mong sabihin. Ang dahilan mo sa pagpunta rito ay para lang mapilitan akong magpakasal ulit sa iyo, tama ba? Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Hinding-hindi. sasabihin ko sana, hindi kita sinusundan. Nagpapahalaga ka lang sa sarili mo. Hindi mo pa rin aminin. Mula nang tayo'y magdiborsyo, palagi mo na lang akong pinahihirapan sa bawat pagkakataon. Una, may babaeng hinanap ka para magpanggap kasama mo. Pagkatapos, ang nanay at kapatid ko ay ipinakulong mo. Ang punto ng lahat ng ito ay para lang mapilitan akong makipagbalikan sa'yo, di ba? May sasabihin ako sa'yo. Hindi ko hahayaang magtagumpay ang mga plano mo. Malapit nang makipagtulungan ang aming CEO Wang sa Shengxi Group. Kapag nangyari iyon, buong lungsod ng Haicheng ay hahangaan siya. Sa kanyang kakayahan, tiyak na siya'y mananatiling nakatayo sa itaas ng lahat, iginagalang ng tanan. At ikaw naman, ikaw ay isang pangkaraniwang tao lang. Hindi ka karapat-dapat sa kanya, pabigat ka lang sa kanya. Kayong dalawa, nandito rin ba kayo para pag-usapan ang partnership sa Happy Valley? Talagang mapagplano ka, ano? Ang lalim na ng hukay mo, ano? Nandito ka para manggulo. Makinig ka sa akin, Shu Wangchuan. Pwede kang maging isang walang kwentang lalaki, pero hindi ka pwedeng maging hamak. Ngayong araw, mas mabuti pang bilisan mong ilipat ang natitirang gamit mo. Kung hindi, itatapon ko lahat yan. Huwag na. Umuwi na lang tayo, at maghintay ng balita. Nakakasuka siyang tingnan. Wang Shuela. Sa board meeting, malalaman mo ang lahat. Huwag kang umiyak sa akin kapag nangyari iyon. Anong problema, Secretary So? Mr. Shu. Si Wang Shuela, ang CEO ng Yuanfeng Group, ay tumawag lang. Humihingi siya ng 50 milyong dolyar na parte sa deal. Hindi ako sigurado kung dapat tayong pumayag. Ibigay mo sa kanya. Ituring mo na lang iyon, bilang kabayaran para sa kanya at sa anak niya. Naiintindihan ko. Ipapaalam ko iyan sa board meeting. Oh, at isa pang bagay. Pumunta ka sa presinto at sabihin mong, pakawalan ng nanay niya at kapatid niyang lalaki. Huwag mo silang pahirapan. Sa huli, ayaw ko nang may kinalaman sa kanila kailanman. Malas. Opo, Mr. Shu. Napansin ko na ang divorce certificate ninyo, ni MS Wang Shuela, ay hindi pa lubusang naiproseso. Kailangan mo ba ng tulong ko? Hindi. Ako na ang bahala rito. Shu Wangchuan, wala ka pa ring nararamdaman. Para sa kanya, di ba? Sa pagkakataong ito, mukhang kailangan kitang tulungan.
Shu Wangchuan, anong ginagawa mo rito? Hindi ba sinabi mo sa akin na pumunta ngayon para ayusin ang mga gamit ko at umalis? Sinabi na sa akin ni Mr. Wang ang lahat. Dahil sa'yo kaya, na-offend natin ang Shengshi Group. Kaya nung huli, ganun na lang tayo, pinalayas. Alam mo ba, na dahil sa'yo, ang partnership ko sa kanila, ay mawawala na. Magkasama na tayo, nang matagal na, at basta ka nalang maniniwala sa sinasabi ni Wang Rongtai? Hindi ako maniniwala sa isang Mr. Wang na talagang tutulong sa akin. Sa'yo ba, isang gwapong lalaki, ako dapat maniwala. Alam mo ba, na dahil pinahamak mo ako, wala akong nagawa kundi lumapit kay Mr. Wang para humingi ng tulong. Alam mo ba kung gaano kalaki ang pinsalang idinulot nito sa akin? Ako na ngayon ang chairman ng Shengshi Group. Nandito ako, hindi mo na kailangang lumuhad sa kahit kanino. Hindi ba't lagi mong gustong makadalo sa board meeting ng Shengshi Group? Kaya kung tulungan ka dyan. Ito ang imbitasyon sa board meeting ng Shengshi Group. Pwede kang sumama kasama ang bata. Chairman ng Shengshi Group. Bakit hindi mo nalang sabihing ikaw, ang Jade Emperor? Ano ba ang problema mo? Shu Wangchuan. Alam mo ba ang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin, sa labas? Sabi nila, ako si Wang Shuela, ay nagpakasal sa isang mabait na lalaki. Nagpakasal ako sa'yo, at sinira mo ang buong buhay ko. Gusto ko nang maghiwalay ngayon, at gusto mo pang isama ako sa pagbagsak mo, ganoon ba? Shu Wangchuan, ikaw ay tunay na, isang batik sa buhay ko. Anong karapatan mo para kuhanan ako ng litrato? Anong karapatan? Hindi mo ito karapat-dapat. Ang sertipiko ng paghihiwalay natin, wala pa tayo niyan. Ano ang ibig mong sabihin? Sinusubukan mong gamitin ang paraang ito, para pigilan ako na hiwalayan ka, ganoon ba? Maghiwalay na tayo. Gusto mong hiwalayan ako. Nakapirma na ako sa mga papeles ng paghihiwalay. Hindi ba't lagi mo namang gustong sumali sa board of directors ng Shengshi Group? Gagawin ko yan para sa'yo. Hindi pa rin umuunlad ang mga kasanayan mo, pero ang kakayahan mong magsinungaling ay patuloy na gumagaling. Alam kong kahit anong sabihin ko ngayon, hindi ka maniniwala sa akin. Ang orihinal kong plano ay lubusang magsabi ng totoo sa'yo sa board meeting. Pero ngayon, mukhang wala na ang pagkakataong iyon. Dahil determinado ka naman na makipaghiwalay sa akin. Pagbibigyan ko ang hiling mo. Sasamahan kita sa Civil Affairs Bureau para kunin ang mga papeles. Sige. Ikaw ang nagsabi. Heto na. Mahal, ang laki ng cake. Heto. May sombrero pa. Ang ganda. Mahal kita. Hoy, kainin na natin ang cake. Sige. Gago. Gago, mahal, ha ha ha. Hoy, Ay nako, ngayon naging, gago na rin ako. Mahal, sa tingin mo magiging ganito tayo kasaya, magpakailanman. syempre naman. Shu Wangchuan. Alam mo ba ang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin sa labas? Sinasabi nila na ako, si Wang Shuela, ay napangasawa ang isang tanga. Ang pagpapakasal sa iyo ay sumire sa buong buhay ko. Ngayon gusto kong makipaghiwalay, at gusto mo pa rin akong hilahin pababa, ganoon ba? Shu Wangchuan, ikaw ay talagang isang mantsa sa buhay ko. Ang kapal ng mukha mong kunan ako ng litrato. Ang kapal ng mukha mo. Hindi mo ito karapat-dapat. Wang Shuela. 30 taon. Ang nararamdaman natin sa isa't isa ay isang malaking biro. Shu Wangchuan. Simula ngayon, hindi na tayo mag-asawa.
Sa mga darating na araw, ayokong makita ka ulit. At lalong ayokong magkaroon si Shu Chenyu ng isang ama na tulad mong sinungaling. Gusto kitang mawala sa mundo ko, magpakailanman. Lumayo ka sa akin at sa anak ko, malayo. Sully, nandito ako para sunduin ka. Tara na. Aba. Hala, ang pogi naman. Sa wakas, nagising ka na rin sa katotohanan, at pumayag sa hiwalayan. Sa sandaling panahon, Sixwelly, ay pakakasalan na ako, at ang isang poging tulad mo, ay hindi man lang magiging karapat-dapat na dumalo sa kasal namin. Sa natitira mong buhay, mukhang mag-isa na lang ako habang buhay. Chairman Xu. Chairman Shu. Su Wangchuan. Ano to? Ano ba ang nangyayari? Chairman Shu, ito po, mga potensyal na mapapangasawa na maingat kong pinili para sa inyo. Ngayon, mag-ingat ka. Huwag mo nang ipagpalit ang isda sa perlas. Shu Wangchuan, ano ang ibig mong sabihin? Ano ang kinalaman ng mga babaeng ito sa'yo? Nandito ka lang para galitin ako, di ba? MS, Wang, kung gusto ninyong sumama para mag-inuman, malugod kayong tatanggapin ni Chairman Shu. Hindi tulad ng iba, na galing sa simpleng buhay. At kuripot. Ako ang chairman ng Wangshi Group. Ang kapal ng mukha mong insultuhin ako. Gusto mo bang mamatay? Ikaw. Hinampas mo ako. Ang Wangshi Group. Hoy, ganda. Tama na yan. Tara na. Sinabi ko na sa'yo dati. Hindi ka bagay para sa kanya. Wala ka sa liga niya. Gwisit. Galit na galit ako. Sino ba yung babaeng yon? Kapag nalaman ko kung sino, gagawin kong impyerno ang buhay niya. At yang si Xu Wangchuan. Akala niya pagkuha ng mga artista ay magiging mas magaling siya sa akin. Lene. Seryoso na talaga siya sa role niya. Chairman Su, ano? Yay! Ang kalokohan. Mr. Wang. Sabihin mo sa akin, pwede bang pekay ng imbitasyon mula sa Shengshi Group? Bakit mo tinatanong? Ang mga imbitasyon ng Shengshi Group ay may espesyal na pulang tatak. Hindi yan mapopegahan. At karamihan ng mga tao ay hindi magtatangkang pekin yan. Dahil kung mahuli ka, ang Shengshi Group ay magbablacklist sa'yo ng permanente. Hindi ka na makakaahon pa. Parang death sentence na yan. Pero, ang sasakyang sumando kay Shu Wangchuan, yung sasakyan. Ang plaka nito, mukhang sa Shengshi Group galing ang plaka. Shu Wangchuan. Alam ko na. Nagsisinungaling ka nga talaga sa akin. Tagapangulo ng Shengshi Group, ano pa ba? Isang impostor ka lang. Sherry, huwag kang mag-alala. Bukas, ang Sihai Group ang imbitasyon ng tagapangulo. Nakakuha na ako ng 2. Bukas, isasama. Kita. Nakikita mo, ang pakikipag-asawa kay Jiwang, ang pinakamagandang desisyon na nagawa ko. Sige. Tagapangulo, ang board meeting na inihanda para sa inyo ay magsisimula na. Pasok na tayo. Sige. Magandang araw. Pakita po ang inyong mga imbitasyon. Tuloy po kayo. Magandang araw. Pakita po ang inyong mga imbitasyon. Su Wangchuan. Kayong dalawa, nangahas kayong magpakita sa harap ko. Gusto mo talaga ng gulo. Loko ka. Hindi ka magpapakabait hanggat hindi ka sinasampal. Ikaw, sinampal mo na naman ako. Sino mang hindi gumalang kay Jishu ay sinasampal. Puta ka.
Ngayong araw na ito, ipapakita ko sa'yo ang magyayari kapag kinainisan mo ako. Su Wangchuan. Patay ka, bitawan mo ako. Magsisimula na ang board meeting. Bawal ang maingay, kung hindi, diskwalipikado kayo. Kalimutan mo na. Ji Wang. Shu Wangchuan. Anong ginagawa mo rito? Hindi ka pa ba sumusuko? At sa okasyon tulad ngayon, kung wala kang imbitasyon, hindi ka makakapasok. Ngayong araw, ay ang board meeting ng Shengshi Group para sa pagtatalaga ng bagong tagapangulo. At kayong dalawang payaso, isang gwapong tindero ng pansit, at isang hindi kilalang dilag. Malamang, hindi nyo alam kung ano ng isang imbitasyon. Sigurado ako, hindi natin alam kung ano itsura ng imbitasyon. Wala akong ideya. Oo nga pala. Shu Wangchuan, huwag mong sabihin na plano mong gumamit ng 2 pekeng imbitasyon para lokohin ang mga tao. Sa tingin mo ba talagang papayagan ka ng mga tao sa Grupo Prosperidad na makapasok? Ito ay personal na pinirmahan ng chairman, espesyal na klase ng imbitasyon. Ano, pinirmahan ng chairman, espesyal na klase ng imbitasyon. At 2 lang ang imbitasyon na personal niyang pinirmahan. CJ, tuloy na kayo. Paano ka nagkaroon ng espesyal na klase ng imbitasyon? At ibinigay mo pa ito sa 2 ito. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng espesyal na klase ng imbitasyon? Kung makakuha tayo ng isa, ang pakikipagtulungan sa Grupo Prosperidad ay magiging napakadali na. Pero, ibinigay ito sa akin ni Shu Wangchuan. Ibinigay ito sa iyo ni Su Wangchuan. Paano nangyari yon? Kung may imbitasyon siyang ganito, bakit niya ibibigay ito sa iyo? Shu Wangchuan, sino ka talaga? Bakit ang pakiramdam ko ay napakaiba mo ngayon? Ano pa ang itinatago mo sa akin? Ako si Shu Wangchuan. Ako pa rin naman. Ang board meeting na ito ay tinipon ng Grupo Prosperidad. Kamakailan lang ay nagpalit ng may-ari ang Grupo Prosperidad. Sigurado akong curious ang lahat kung sino ang bagong may-ari ng Grupo Prosperidad. Ayos, ngayong pagkakataon, sa wakas ay makikilala ko na si Suwan. Idolo ko na siya noon pa man. Napaka-espesyal na babae. Naisip ko lang, anong klaseng lalaki ang karapat dapat maging asawa niya? Galing pa sa North City si Suwan. Ibig sabihin, narito na siya sa Ocean City. Tiyak na may target siya. Kung susunod lang tayo sa kanyang mga hakbang, ang pagkakaroon ng pera. Mula nang si Suwan ay 22 anyos at namahala sa negosyo ng pamilya Su, ang kanyang mga pamumuhunan ay hindi kailanman nabigo. Talagang curious ako, ano kaya ang meron sa maliit na lungsod ng Haicheng na humila sa kanya rito? Anyway, bago pa dumating ang tatay ko, sinabi niya talaga sa akin na makipagkaibigan ng maayos sa kanya. Kung magiging pampubliko man ang pamilya Wang, ay nakasalalay sa kanya. Shu Wangchuan, kahit nahiwalay na tayo ngayon, kailangan ko pa ring paalalahanan ka. Lahat ng dadalo sa board meeting ngayon ay malalaking pangalan sa negosyo ng Haicheng. Kasama si Suwan mula sa Baikeng. Mas mabuti na huwag kang gumawa ng gulo sa likod ko. Kung hindi, isusubo mo na naman ako. Naiintindihan mo? Hindi ba yan ang gwapong ex-husband ni Chairman Wang? Mukhang, may nararamdaman pa rin si Chairman Wang para sa kanyang ex. Dinala pa niya ito sa Shengshi Group. Haya na naman, malamang naawa lang si Chairman Wang sa kanya, at gusto lang siyang ipasyal. Ang lalaking yon ay malamang natatakot na sa pagkarinig lang ng pangalan ni Director Su. Ikaw, ano nung pinagtatawanan mo? Samahan natin si MS, Suwan sa entablado. Ikaw si Suwan? Tama. Ikaw ang chairman ng Shengshi Group. Pasensya na. Pasensya na at nabigo ko kayong lahat. Ang chairman ng Shengshi Group ay ibang tao. Tungkol naman sa akin. Sekretarya lang ako niya. Sino ba nang pwedeng magkaroon ng sekretaryang si Suwan, ang business queen, bilang sekretarya niya? Sino ba talaga ang chairman na ito? Sa totoo lang. Nabigo sa pag-uugali ang mga inapo ng pamilyang Wang, at karapat dapat silang maparusahan. Ano bang ginawa mo roon? Anong gulo bang pinasukan mo? Ngayon ang Shengshi Group ay hindi na nagtitipid ng lakas para ipasara ang aming pamilyang Wang. Sino ba talaga ang inaway mo roon? Tatay, wala akong kinalaman doon. Si Suwan siya. Ano?
Nang ahas kang awayin si Suwan? Ngayon, kung hindi ka hihingi ng tawad sa kanya, maghintay ka na lang na mabangkarote ang pamilyang Wang. Tapos na. Lahat. Ay naku. Wang Shuela. Ngayon, nagsisisi ka na ba? Shu Wangchuan. Anong dapat kong pagsisihan? Hindi mo kailangang lumapit kay Suwan para lang makaganti sa akin. Hindi mo kailangang magpanggap sa kanya. Ang paggawa nito, lalo lang kitang pinagmumukhang mababa. Oo, alam ko. Divorce kita, kinamumuhian mo ako, pero sa tingin ko, wala akong ginawang mali. So ang sinasabi mo, na yung pagtataksil mo, kasalanan ko talaga? Ganoon ba, Wang Shuela? Tama na. Anong silbi ng pagsasabi ng lahat ng ito ngayon? Kung talagang iginagalang mo ako, hindi mo sana isinama yung ibang babae para ipagmayabang sa harap ko. Hindi mo sana ginawa ito sa akin. Igalang ka? Si Wang Rongtai, hindi pa nga tayo divorce noon, at kayong dalawa ay nagkikita na pala ng patago. Iginagalang mo ba ako noon? Shu Wangchuan. Basta, ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Ang babaeng tulad ni Suwan, hindi mo level. Ang layo ng agwat ninyong dalawa, parang langit at lupa. Naglalaro lang siya. Sa'yo, at seryoso ka pa talaga. Wang Shuela, pwede bang baguhin mo yung ugali mo? Sino ka ba para hamakin ako, mula sa mataas mong kinatatayuan? Simula nang magpakasal tayo, nagbago ka, obsessed ka sa trabaho, laging mayabang ang dating mo. Pagkatapos nating magpakasal, naging estranghero ka na sa akin. Shu Wangchuan, kailangan bang sa ganitong lugar mo sabihin ang mga ito? Gusto ko lang itanong sa'yo, bakit mo ako hinahamak? Ano bang karapatan mo para igalang kita? Tingnan mo ang lahat ng tao rito. Bawat isa sa kanila ay mas may kakayahan kaysa sayo. Ako ang presidente ng Yuan Feng Group. Si Suwan, sa murang edad pa lang, reyna na ng negosyo. Hindi pa natin sinasabi ang tulad ng chairman ng Shengxi Group, isang alamat. Ang agwat ninyo ay parang gabi at araw. Ikaw at ang lahat dito ay wala sa parehong antas. Naiintindihan mo ba? Ngayon, inaanunsyo ko ang chairman ng Shengxi Group, si Jishu Wangchuan. Shu Wangchuan. Siya ang chairman. MS Wang. Sinabi ko na sa'yo noon, hindi mo siya karapat-dapat. Masyado kang mataas ang pangarap. Lahat kayo ay naloko niya. Isang impostor siya. Peke siya. Manager Wang, ano po ang sinabi niyo? Mga kasama. Ako si Wang Wei, marketing manager ng Shengxi Group. Matagal na akong nagsusubaybay sa kanila bilang undercover. Matagal na panahon na, at sa wakas nakalap ko na ang ebidensya. Ako po ay nag-aakusa kay Shu Wangchuan sa pagpapanggap bilang chairman ng Shengxi Group. Dakpin siya. Opo, sir. Ikaw, ang chairman, sa tingin mo karapat-dapat ka. Nakakadiri. Shu Wangchuan, iminumungkahi kong, aminin mo na ang iyong mga kasalanan. Ayokong matawag si Shu Chenyu sa hinaharap na anak ng isang manloloko. Kahit hiwalay na tayo, umaasa pa rin akong pananagutan mo ito at maging mabuting halimbawa sa ating anak. Ang signet ring ng chairman ng Shengxi Group ay narito. Tingnan natin kung sinong may lakas ng loob na gumalaw. Shengxi Group, narito ang singsing ng tagapangulo. Tingnan natin kung sinong may lakas ng loob na gumalaw. Ito ang singsing na tanging ang tagapangulo ng Shengxi Group ang mayroon. Lumitaw na ang singsing. Mukhang kumpirmado na ang kanyang pagkatao bilang tagapangulo. Ay kumpirmado na. Hindi ka panipaniwala, siya pala talaga ang tagapangulo ng Shengxi Group. Ngayong siya ay nakipaghiwalay na kay President Wang. Single siya, single ako. Ibig sabihin ba nito ay may pag-asa pa ako? Shu Wangchuan. Wala ka ng pag-asa, wala ng lunas sa iyo. Nasa bingit ka na ng kamatayan, at may lakas ka pang maglabas ng peke na singsing para lokohin ang lahat. Kailan ka ba titigil? Tama. Sana ang lahat ay magbukas ng kanilang mga mata. Huwag kayong malinlang ng estafador na ito. Siya ay isang sinungaling na sanay, walang hiya, at walang pinakamababang pamantayan. Kaya, gusto mong gamitin ang singsing na ito para patunayan ang iyong pagkatao? Ninakaw mo ba ito? Paano mo mapapatunayan? Paano mo mapapatunayan? Hindi mo ninakaw ito?
Isang hamak na tindero lang ng pansit. Paano mo mapapatunayang tunay ang singsing na ito? Ako, Tinitignan ko ang singsing na ito. At malinaw na peke ang ginawa mo. mga kasama, 20 taon na akong naglilingkod sa Shengshi Group. Ang singsing ng dating chairman. Alam ko ng husto. Ang bagay na ito ay peke. Si Manager Wang ang nakasaksi sa paglago. At pag-unlad ng Shengshi Group, ang sinasabi niya ay laging tama. Tama, tama. Ang kapal ng mukha niyang magpanggap bilang chairman. Malamang basurero lang yan. Anong klaseng walang kwentang basura? Ang kinuha niya para ipasa bilang singsing ng pinakamataas na chairman? Tingnan ninyo, gusto lang magpasikat ni Xu Wangchuan sa harap ng dati niyang asawa para mabawi ito. Subalit, naunawaan ni Manager Wang ang kanyang balak, kaya dinala na ang mga pulis. Ikaw, Mga pulis, arestuhin niyo siya, bilisan niyo, ang mga taong katulad niya ay hindi dapat narito, nakakasilaw siya sa mata. At saka, napakahalaga, ng oras namin, bawat segundo ay mahalaga. Dalhin niyo na siya, bilisan niyo, ang malas. Tigilan, pakawalan siya. Pakawalan niyo siya. Hoy, kunin mo ako ng kopya, ang ulat ng pagsusuri ng DNA, para sa chairman at kay Odshu. Gusto ko yun sa loob ng 3 minuto. Ito. Ang pinaka-maaasahan, na sertipiko ng ulat ng pagsusuri ng DNA sa Haicheng. Tapos na. Talagang tapos na tayo ngayon. ulat ng pagsusuri ng DNA? Ito ba? Madali lang. Peke inang isa sa mga ito. Wang Wei, bago ka magsalita ng ganyan, dapat alam mo, ang limitasyon mo. Suwan, Asuwan. Ikaw ang dapat mag-alala sa sarili mo. Seryoso ka talagang mag-effort para sa kasintahan mo dito. Todo-todo ang pag-arte. Magaling naman ang acting skills mo. Na, una ang singsing, ngayon ang pagsusuri ng ene. Marami kayong props Muntik na, ako maloko ninyong dalawa. Nandito ang testamento ni Odshu. Ito ay nagpapatunay na si Xu Mingyang. Sa oras ng aking pagkamatay, ang posisyon ng chairman ng Shengshi Group ay maipapamana sa aking pamangkin, si Xu Wangchuan. Mukhang talagang, sulat kamay ni Iksu ito. Kaya, plano na pala ito ni Iksu noon pa. Tayo ang mga tanga. Kaya ikaw nga talaga ang pamangkin mismo ni Jishu. Chairman Su. Lahat ng ito, si Wang Wei ang nag-utos sa akin. Nakikiusap ako, patawarin mo ang buhay ko. Nakikiusap ako, may pamilya akong binubuhay. Kung magkawatak-watak ang pamilya ko, wala na ako. Wang Rongtai. Gusto mo ba ng pagkakataon? Chairman Su, bigyan mo ako ng pagkakataon. Ang pagkakataong ito. Sa susunod mong buhay mo na lang kunin. Umalis ka. Officer, may isa pa akong dokumento dito. Wang Wei, tama ba? Ikaw ay pinaghihinalaan ng panloloko, pagsuhol at pagtanggap ng suhol. Ako ngayon ay formal na nagbibigay alam sa'yo, na ikaw ay inaaresto. Hindi, officer. May pagkakamali siguro. Matibay ang ebidensya. Huwag ka nang magkaila, dalhin niyo siya. Opo, sir. Hindi, officer. Talagang may pagkakamali. Ako ay laging sumusunod sa batas. Hindi nyo pwedeng sirain ang tiwala ng isang mamamayan. Maaari mong sabihin ang lahat ng gusto mong sabihin sa istasyon. Galit ako sa inyong lahat. Maghintay kayo. Hindi ko kayo palalampasin. Dalhin niyo siya, umalis ka dyan. Pasensya na. Wang Chuan. Nagkamali ako. Matigas ang ulo ko noon. Bulag ako. Maaari mo ba akong patawarin? Mahal na mahal kita. Alam mo yan, Wang Chuan. Ganito lang talaga ang ugali ko. Pero totoong mahal kita. Wang Shuela. Ang dami kong sinabi noon. At hindi ka naniwala. Sabi ko matutulungan kita. Pero, ayaw mong makinig sa akin. Pumunta ka pa kay Wang Rongtai para hamakin ako.
hiwalay na tayo, hindi ba? Hindi. Hindi. Hindi yan totoo, Wang Chuan. Nagkamali ako. Wang Chuan. Nagkamali ako. Ako, kailangan nating mag-usap. Wang Chuan, mag-usap tayo. Magbalikan tayo. Sige, Wang Chuan. Wang Chuan. Kahit hindi mo ako isipin. Isipin mo naman, ang anak natin. Hindi mabubuhay ang anak natin nang walang ama. At mahal pa rin kita. Magbati na tayo. Kung magbabati lang tayo, maaaring bumalik ang lahat sa dati. Yan din ang gusto mo. Hindi ba, Wang Chuan? Wang Chuan. Uwi na tayo. Sabay tayong umuwi. Bumalik sa sarili nating tahanan. Gising na, Wang Shuela, hiwalay na tayo, mula ngayon. Wala na tayong koneksyon. Bakit? Bakit ba ako napakatanga noon? Wang Chuan, huwag kang umalis. Wang Chuan, mahal kita, huwag kang umalis. Wang Chuan. May gusto akong pag-usapan sa'yo. Kung okay lang sa'yo, pwede akong. Gusto ko. Paano mo nalaman na yun ang sasabihin ko? Pero, hiwalay na ako. At may anak ako. Okay lang yan, Suwan. Hindi yan problema, basta't nagmamahalan ng dalawang tao. Wala sa mga to. Ang problema. Pwedeng umusbong ang nararamdaman sa paglipas ng panahon. Magiging mabuting ama rin ako. At aalagaan ng mabuti ang ating anak. Kasalanan mo itong lahat, Dad. Nakatulog tayo ng mahimbing kaninang umaga. Paano nangyari na mas tamad ka pa sa akin? Ching, pagod na ako. Huwag mong masyadong pag-initan. Bukod pa riyan, hindi man lang siya nagpalit ng damit bago ka dalhin para asikasuhin ang papeles ng paglipat. Huwag kang magalit, okay? Kung sa katapusan ng semestre na ito, ikaw ang nanguna sa buong baitang mo. Bibigyan kita ng malaking regalo. Ano sa tingin mo? Talaga, Dad? Pero para sa isang estudyanteng kasing talino at uso ko, ang pagiging number 1, parang isang pirasong cake lang iyan. Pero Dad, ano ba ang premyo ko? Ilalabas kita para sa isang magarbong hapunan. Ayos ba? Yes, magarbong hapunan. Tara na. Tara at tingnan natin. Yung apartment sa school district na napili natin. Makinig kayo. Ngayon, isang napaka-importanteng tao ang darating sa ating property para kunin ang kanilang unit. Bilang foreman, kailangan ninyong magpakita ng husay. Kung maistorbo ninyo ang ina ito sa anumang paraan, ikaw ang personal kong pananagutan. Naiintindihan? Walang sagot. Huwag na. Pasok na lang. Tayo. Anong kailangan nyo? Hindi nyo ba nakikita na sales office ito ng mga top-tier luxury homes sa Jinglanbay? Bawal ang hindi otorisadong tao. Lumabas na kayo. Nandito kami para kunin ang bahay namin. Hindi kami basta-basta. Makinig kayong dalawa. Dinala ko ang anak ko ngayon para magbayad ng deposito sa isang bahay. Pakisuyong papasukin nyo kami. Ikaw. Hindi ba't ikaw si Shu Wanchuan? Tolly, kilala mo siya. Kilala? Suki ako ng paresen niya. Kaya pala ikaw ay isang magtitinda lang ng peres. Hindi totoo yan, ang galing ng tatay ko. Totoo yan, Kuya Wang Chuan. Yumaman ka ba sa pagtitinda ng peres? Magbubukas ka ng bagong branch. Tol, kahit pa magtinda ka ng pares o fried rice, hindi ito lugar para dalhin ang anak mo. Bakit hindi na lang kayo humanap ng ibang lugar para magpalamig? Nakausap ko na si Director Chang nyo mula sa sales department. Nandito kami ngayon para magbayad ng deposito. Ay naku, mukhang totoo. May tatakpan ni Director Chang. Patanjin nga. Ito, mukhang totoo nga. Pero, hindi pwedeng tama yan. Yung suot nyo, hindi kayo mukhang mayaman. Parang tambay lang. Bakit pa kayo mag-aalala dyan? Sige, pwede na ba tayong pumasok? Oo, excuse me po, pwede po bang makadaan? Kailangan na po naming pumasok. Ha? Anong nangyayari? Ano ng problema? Tanghaling tapat na. Bakit ang inay ninyong dalawa? Kapitan,
May permitong paglilipat-ari po ang mag-amang ito, na inisyo ni Director Chang. Sabi po nila, kukuha raw sila ng ari-arian at gusto pong pumasok. Dapat po kayong pumunta at tumingin. Peke ang permitong ito. Bulag ba kayong lahat? Di nyo ba nakikita yan? Di nyo madistinguish ang totoo sa peke. Fake. Ngayong araw lang, si Director Chang ay nagpadala ng abiso na may na darating para pumili ng ari-arian. Pinagbibilinan kaming maging alerto. At ikaw, itong mukhang gusgusin. Nakarinig siguro ng insider information. Sa ilang paraan, gumawa ng peking permit para lang makapangrakit ng ari-arian. Kapitan, naalala ko tuloy. Tindero siya ng pansit. Sa pagde-deliver ng pagkain, sa construction site, madali lang para sa kanyang makarinig ng mga bagay na to. Tama. Isa lang siyang ordinaryong tindero ng pansit. At ngayon, napunta siya sa lugar. Tama. Isa lang siyang ordinaryong tindero ng pansit. Pero pumunta siya sa lugar na hindi dapat niya puntahan. Makinig ka, pare. Umuwi ka na't magtinda ka na lang ng pansit mo. Okay. Huwag kang magdulot ng gulo dito. Sa ganoon, mas madali para sa lahat. Tungkol naman sa fake mong permit, magkukunwari akong hindi ko ito nakita. Binubuli mo lang kami. Ang housing permit na ito ay totoo naman talaga. Pero ipinipilit mong peke ito. Ginamit mo pa itong pambalot ng tae. Hindi mo ba naisip kung sakaling totoo ito? Malaking problema yan para sa'yo. Bata, sa tatay mo na ganyan, makakuha ng totoong permit, mas malamang pa sa palasyo tumira ang anak ko. Nakakatawa, ha. Masyado kang nang mamaliit ng tao. Ano ang sinabi mo? Sabi ko, yung mga security guard sa sales office. Walang class talaga. Kailangan kayong palitan. Ikaw, Hoy! Pare, pinagbibigyan ka na nga ng aming hepe. Pinapalampas ka. Huwag kang magmalaki. Makipagtulungan ka sa trabaho namin, okay? Lolo, kung magpapatuloy ka nito, hindi na ako magiging magalang. Kung hindi mo kami papapasukin, hahanapin ko si Director Chang at hihingi ng paliwanag. Kilala mo talaga si Director Chang. Kayo palang dalawa ay naloko talaga kayo ng taong to. Si Director Chang, dito sa lugar na to, ay kilalang-kilalang, direktor ng marangyang ari-arian, at eksperto sa edukasyon. Anong pamilyang may anak, ang hindi nakakarinig sa kanya? Pero ikaw, nagpapanggap ka pa rito. Akala mo ba talaga kaming mga lalaki ay madaling lokohin? Tama si Foreman. Kung kaya mo nga, na makausap ang direktor, gagapang ako sa pagitan ng hita mo ngayon. Pero kung hindi mo talaga siya makontak, yan ay paghahanap ng gulo. Maliban na lang kung, ikaw ang gumapang sa pagitan ng hita ko, tatawag ako ng pulis. Dad? Sumagot ba si Director Chang? Oo, Kaya pare, ikaw ba ang gagapang sa pagitan ng hita ko? O pupunta tayo sa presinto? Gumapang ka. gumapang ka. Bumalik na sa trabaho. Tandaan mo, huwag mong pabayaan siya. Kung magagawa mong pasamain ang loob ng iina yon, tatanggalin kita nang walang awa. Opo, sir. Kaya't ako na ang sasalubong. Kay bagong lipat na Direktor Gao ngayong araw. Bumalik na sa trabaho. Si President Su ang tumatawag sa akin. Hello, President Su. Nakarating na ba kayo ng anak niyo? Hoy, pair. Nagdesisyon ka na ba? Drill. Diretso sa harap ng bata. Ang lakas ng loob mo. Ano ba yon? Anong gagawin mo tungkol dito? Nakakatawa naman. Hello. Paumanhin po, Yan Su. Nasa meeting po kasi ako. Nakarating na ba kayo at ang anak niyong babae? Nandito na kami. Pero ngayon, Ano ba yon? Sabihin mo na lang sa akin, Yan Su. ang guard lang sa entrada mo. Ang nag-iisip na peke, ang aking reservation permit, at pinunasan pa niya ang ilong niya gamit yun. At ngayon, balak niyang dalhin kami ng anak kong babae, sa presinto. Ano sa palagay mo ang dapat naming gawin? Ano? Su, iabot mo ang telepono sa mga bantay pintuan. Kausapin ko sila. Gusto ko yung kausapin ni Director Chang. Ang galing mo talagang magpanggap. May peking Director Chang ka pang nakahanda. Hello, ikaw, peking Director Chang. Ang kapal ng mukha mong magpanggap kay Director Chang namin. Gusto mo bang mamatay o ano? Liihang, ang kapal ng mukha mong kausapin ako ng ganyan. At hinahadlangan mo pa ang isang client ng sales department. Gusto mo bang matanggal sa trabaho? Director Chang po, lahat iyon ay hindi pagkakaunawaan. Malaking pagkakamali lang po iyon. Ay, hindi iyon ang iniisip nyo. Hoy, pasensya na. Paumanhin na po talaga. Pigilan mo na yan. Pakawalan mo si Iksu at ang anak niya ngayon din. Pagkatapos, pumunta ka sa opisina ko para kunin ang huling sahod mo. Ikaw at ang dalawang gwardiya sa pinto ay pare-parehong tinanggal na. Lahat kayo ay tanggal na. Kapitan, si Director Chang po talaga ang tumawag. Ang galing mo. Talagang ginulo ninyong dalawa ang buhay ko. Galit ako sa inyo. Sir, paumanhin po.
Magtanggol naman po kayo para sa amin. Kay Director Chang, kailangan ko ang trabahong ito para buhayin ang pamilya ko. Paumanhin na po talaga. Tatanungin kita. Bakit kita tutulungan? Hindi ba't kayo ang nagpausog sa tatay ko sa pagitan ng inyong mga hita? Gusto mo pa bang gawin niya yon? Ang masamang ideyang iyon ay galing sa inyo. Kayong gumapang. Ikaw, ang may kasalanan. Masama ang ideya mo. Kayong gumapang. Ikaw ang gumapang. Hindi siya ang gumagapang. Ikaw! Ako na ang gagapang. Gagapang ako. Pakiusap, magsalita naman po kayo para sa amin. Kay Director Chang. Ako na ang bahala. Ako na ang gagawa. Pwede po bang magbigay kayo ng magandang salita? Para kay Director Chang. Kailangan kong panatilihin ang trabahong ito para makapaghanap buhay. Jisoo. Lahat naman tayo dito ay nagsusumikap lang para mabuhay. Hindi madali para sa sinuman sa atin. Maging mabait po kayo. Pagkatapos kong gawin ito, bigyan niyo po ako ng pagkakataon. Jisoo, nakikiusap po ako sa inyo. Sige na, sige, kalimutan na natin yan. Director Chang. Hayaan mo na. Hayaan mo na lang na mag-leave ng walang sahod ang mga yun para sa obserbasyon. Opo, Yiksu. Aasikasuhin ko po ayon sa sinabi niyo. Salamat po sa inyong kabaitan. Hoy, ako, pwede ko pong punasan ang sapatos niyo. Ako na po ang maglilinis. Kailangan ko pang samahan ng anak kong babae para humanap ng apartment. Tay, medyo inaantok na ako. Pwede po ba akong matulog sa sofa doon sandali? Sige. Ching Ching, magpahinga ka muna sa sofa. Maghihintay ako rito para kay Director Chang. Sige po. Iksu, ang nangyari sa pinto ay talagang hindi pagkakaunawaan. Malinaw kong pinaalalahanan sila. Nabigyan kayo ng maayos na pagtanggap. Pero nagkamali pa rin sila. Talagang pinapahirapan nila ako. Wala yon. Isang maliit na bagay lang. Ang pinakamahalaga ay ang masayang paglaki ng bata. Halika na, wala lang. Maliit na bagay lang. Ang pinakamahalaga ay ang masayang paglaki ng bata. Tara na. Aayusin na natin ang papeles. Mxu, maaasahan nyo. Ang aming proyekto sa Jinglanbay, sa buong Haicheng, ang pinakamaganda. Titiyakin naming mabubuhay ng maayos ang inyong pamilya. Basta't, mataas ang rating ni Ching Ching. Pag-iisipan kong magdagdag ng puhunan sa inyong development group. Sa pagkasabi pa lang ninyo niyan, kami sa Jinlanbay ay ituturing ang inyong pamilya na parang aming magulang. Ano man ang kailangan nyo, handang magsakripisyo para maibigay yon sa inyo. Director Chang, ang galing ng pangarap mo. Inaasahan ko yan. Nasa performance ninyo yan. Opo, walang problema, Yemtsu. Mxu, nasaan po ang anak ninyong si Kingking? Hindi po ba siya sumama sa inyo? Ha? Pagod siya. Nagpapahinga doon. Ah, ganun po ba? Siguro pagod na pagod sa paglalaro ang bata. Nakakahiya sabihin. Pero may kinain akong hindi maganda ngayon. Hanggang ngayon, masakit pa rin ang tiyan ko. Dapat ay asikasuhin mo yan. Maya-maya, ililibot ko si Ching Ching. Sige po. Salamat sa pangunawa, Yemtsu. Ching Ching. Kumusta na ang pakiramdam mo? Bumalik na ba ang lakas mo? Mas okay na dad, tingnan na natin ang mga bahay. Sige. Kapag nakakita tayo ng magandang bahay, dito na tayo titira. Sa malaking kama mo, pupunuin natin iyon ng mga paborito mong teddy bear. Ano sa tingin mo? Sige. Mamili tayo ng pinakamalaki at pinakamaganda. Halika, tingnan mo. Ay, ang gaganda ng mga gusali. Tingnan mo yung batang babae. Ang simple naman niya. Siguro isa lang yan sa mga nagwi-window shopping na walang pambili. Tay, ang gaganda ng mga bahay dito. Ching Ching, hindi lang magaganda ang mga bahay dito, pero lahat ay pwedeng tirahan agad. Dala mo lang ang malita mo, pwede ka nang tumira dito. Siyempre, ang mga bahay sa Jinglan Bay ay natural na maganda. Ayun nga sa kasabihan, kung ano ang binayaran, yun ang makukuha. Ang development na ito ay hindi para sa lahat, hindi lahat ay kayang bumili. Tulad ninyong mga kilalang tao, mga nasa mataas na antas. Ang may kakayahang tumira dito. Yan ang gusto kong marinig. Akala ko lahat ng residente sa Jinglan Bay ay mga high class na tao, di ba? Talagang,
Lahat ay nasa mataas na antas. Ang pagbili sa Jinglan Bay ay nangangahulugang walang katapusang oportunidad para palawakin ang iyong high-end connections. Malay mo, makapag-close ka ng malaking deal habang naglalakad lang ng aso sa baba. Mahal, bumili tayo ng bahay dito. Syempre pwede. Bilang bagong appoint na sales director, makakakuha pa tayo ng internal company discount. Hinaan mo. Ngayon ka lang nagsimula. Para sa undercover inspection, di ba? Huwag mong iparinig kanino man. Tay, pwede ba tayong bumili din? Kailangan tayong bumili. Yung pinakamaganda. Okay? Akala mo ba? Akala mo, karapat dapat ka. Anak, alin ang gusto mo? Bibilhin natin ang mapili mo. Aray, yun ang gusto ko. Yun ang pinakamaganda, ha? Ang sakit. Anong ginagawa mo? Ahente, bakit mo hinampas ang anak ko? Dapat kang magpaliwanag. Sige, sige. Nagtatangi ka, ha? Ang bahay na ito, ang pinakamaganda sa buong gusali, ang pinakamahusay. Ito ay akma na akma sa iyong mataas na estado sa lipunan. Kayo naman, kayong mga palamunin na nandito lang para sa aircon. Huwag ninyong hawakan ang kahit ano. Kung hindi ninyo kayang bayaran ang masisira. Miss Ahente, dinala ko ang anak ko dito para bumili ng bahay. Hindi mo lang kami tinulungan. Ininsulto mo pa kami at hinampas ang anak ko. Ganito ba ang pagtrato sa inyong mga customer? Wala akong alam sa sinasabi mo. Naghahanap ka ba ng gulo? Gusto mo ng away? TSK. Napakawalang modo. Hindi ko inakala sa Jinglan Bay, isang eksklusibong lugar, ay makakasalamuha kami ng mga dukha. Hoy! Eksakto. Napakabaduy. Sir, ang mga kliyenteng aming pinagsisilbihan sa Jinglan Bay ay mga dignitaryo at VIP. Lahat ng pumapasok at lumalabas dito ay nagmamaneho ng Porsche man lang at may suot na Rolex. Ikaw, wala kang kahit ano, ang kapal ng mukha mong pumasok dito at umasang paglilingkuran kita. Ikaw naman, wala ka namang dala kahit ano. Anong lakas ng loob mong pumasok at aasahan mo pang paglingkuran kita? Hindi ka karapat dapat. Tama. Ang mamahaling lugar na tulad nito ay para lang ihiwalay kami sa mga dukhang tulad ninyo. Ano bang klaseng paghiwalay? Yan. Ginagawa mong napakadalisay, ang paghuhusga sa tao sa itsura, at paghamak sa mahihirap. Makinig ka, munting babae, kumilos kang maayos. Ikaw at ang tatay mo ay nakapagpalamig na ng ulo. Lumabas na kayo ngayon din. At huwag kang makialam. Kung hindi, ang tatay mo ay mapupunta sa kulungan. Ayaw mo namang, hindi mo na muling makita ang tatay mo, di ba? Sinong nagsabing walang pera ang tatay ko? Maraming pera ang tatay ko. Hayaan mong linawin ko ito sa huling pagkakataon. Narito kami para bumili ng bahay, hindi para manggulo. Walang problema sa pera, sundin mo lang ang sinasabi ko. Hoy! Para sa mga hamak na tulad ninyo, ang 10,000 dolyar ay maaaring isang malaking halaga. Pero, malamang hindi nito kayang bilhin, kahit isang tile sa sahig, sa Jinglan Bay. Tama ba? Talaga? Paano kung sabihin kong gusto kong bilhin ang buong lugar? Ha? Huwag kang magbiro. Kung mabibili mo ang lahat ng ito, magre-resign na ako sa trabahong ito. Ako na ang magiging personal na yaya ng anak mo habang buhay. Ano sa tingin mo? Ha? Wag na nga. Mas gugustuhin ko pang manatili sa bahay ng komportable at maayos. Mas mabuti yon. Ayaw ko ng maarting yaya na tulad mo ang mag-aalaga sa akin. Ano? Batugan kang bata ka. Anong sinabi mo? Sabi ko maarte ka. Ikaw, paano mo pinalaki ang anak mo? Wala na ba ang asawa mo? O sadyang walang pinag-aralan? Paano mo napalaki ang isang batang babae na ang sasama ng bibig? Teka. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Sige na. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Sabihin mo ulit yan. Oy, pare. Hindi ka lang walang pera at walang kapangyarihan. Babae pa ang gusto mong suntukin? Ha? Sinuntok ko siya. Dahil inapi niya ang anak kong babae. Gagawin kong pagsisihan niyang nabubuhay pa siya. Wala kang kwentang tao. Isang hamak na hamak. Laging nananakot ng iba. Makinig ka sa akin. Habang nandito ako ngayon, kahit isang hibla ng buhok ng babae, sa sales office na ito, ay hindi mo magagalaw o papatayin kita. Honey, ang galing mo. Tunay na bayani na sumagip sa dalaga. Ang galante. Itong mataas na uri ng Ginoo at yang hamak na basura ay magkaibang mundo. Huwag kang magsalita ng masyadong maaga. Sino ang mataas na uri at sino ang hamak? Malalaman mo rin sa lalong madaling panahon. Mukhang, hindi pa kita napapag-aralan. At nagiging masyado kang mayabang. Nakikita mo ito? Ito ay kasing laki ng sandbag ang kamao. Anong nangyayari? Anong nangyayari? Bawal ang mag-away sa sales office. Tagapamahalawang. Itong mag-ama na mahirap ay pumunta rito para lang magpakalamig sa aircon at iniistorbo nila ako sa pag-aasikaso sa ibang kliyente. Ito. Kung hindi ako nagkakamali. Mukhang, Grand Mipi dress. Yung nagkakahalaga ng mahigit 100,000. Posible kaya?
Nagpapanggap lang silang mahirap? Anong ibig mong sabihin? Gusto mo pa bang magkatrabaho? Ano? Hindi ba pwedeng bumili ng bahay ang mahihirap? Sino ang nagturo sa'yo na mamaliitin ng mga tao ng ganyan? Anong ibig mong sabihin? Gusto mo pa bang magkaroon ng trabaho? Ano? Sinabi mo bang hindi makakabili ng bahay ang mahihirap? Sino ang nagturo sa'yo para maging ganyan kang suplado? Gusto mo pa bang magtrabaho o hindi? Ako. Manager Wang, nagkamali po ako. Ginoo, pakiusap, huwag po kayong magalit. Mamaya, bibigyan namin kayo ng mga maliliit na regalo mula sa aming property bilang paghingi ng paumanhin. Maghanda ka na ng mga regalo para sa ating dalawang bisita. Manager Wang, kwalipikado na ba akong bumili ng bahay sa inyong Jinglan Bay Development? Syempre naman, ang aming property ay talagang hindi nagtatangi. Maaari kayong maging kampante. Manager Wang, iminumungkahi kong pag-isipan mong mabuti. Kung ganyan ang paninindigan mo, hindi na kami bibili. Ayaw naming tumira sa parehong complex, kasama ng mga mahihirap. Ginang, tingnan ninyo ang suot ng batang babae. Pamilyar ba ang itsura? Hindi ko tiningnan ng maayos kanina. Siya. Naka-Grammy face siya. Oo, tama. Kaya, ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Mali ang ating lahat ng akala. Mahal, talagang hindi pagkakaunawaan lang. Talagang nagkamali tayo sa kanila. Oh, huwag kang magpadalos-dalos. Sa tingin ko tama ako. Batang babae, masyadong mabilis ang salita ko kanina. Wala akong masamang intensyon. Patawarin mo ba ako? Aling masamang tao po kayo. Sige na, sa tingin ko, lahat ng mata ay nakatuon sa Villa area sa gitna. Maghahanda muna ako, at sa sandali, dadalhin kita sa commercial housing section. Hoy, nagbibiro ka, pababayaan na lang natin ito, huwag mong sabihin, ang iyong Jinglan Bay. Honey, tama na. Pare-pareho lang naman tayong lahat dito. Magbigayan naman tayo ng konting respeto. Malay natin, baka magkaroon pa tayo ng negosyo sa hinaharap, di ba? Kailangan nating mag-isip para sa malayong hinaharap. Huwag kang maging makasarili at sirain ang sarili mong kinabukasan at magsisi ka sa huli. Sige, gagawin ko ito para sa asawa ko. Ang usaping ito ay tapos na. Yan ang gusto kong marinig. Mas mabuting magkaibigan kaysa magkaaway. Malay natin, baka maging magkapitbahay pa tayo. At palagi tayong magkikita. Ako ang bahala mamaya. Iinom tayo ng afternoon tea. Ayos. Ching-ching. Kukuha muna ng inumin si tatay. Anong gusto mo? Gusto ko ng orange juice. Yung may malalaking piraso ng prutas. Ang sarap-sarap kaya nun. Sige, kukuha na agad si tatay. Hintayin mo ako. Ching-ching. Anong nangyari? Halika, tumayo ka. Tingnan nga ni tatay. Tatay, may nang aapi sa akin. Ayaw akong patigilin sa sofa. Honey, huwag muna umiyak. Sino ang nangapi sa anak ko? Sinong maliit? Ako yun, bata. Batugan ka. Hindi ba tinuruan ka ng mga magulang mo na maging magalang sa ibang bata? Siyempre naman. Eh bakit mo binyuli ang anak ko? Karapat dapat yan sa kanya. Inagaw niya ang upuan ko. Kailangang turuan ang mga taong di nag-iingat kung saan sila pupunta. Anak, inagaw mo ba ang upuan niya? Hindi po. Walang nakaupo sa pinuntahan kong pwesto. Walang tao, tingnan mo nga. Ano naman kung walang tao? May upuan para sa mga lalaki, upuan para sa mga babae, upuan para sa matatanda, at upuan para sa mga bata. Pero walang upuan para sa mga mahihirap. Probinsyano ka. Kung gusto mong matulog, sa kalsada ka. Gagaw ka. Mag-sorry ka sa anak ko ngayon din. Sino ka ba? Tama ka. Isang malaking pulubi, isang maliit na pulubi. Tingnan mo kung gaano ako kagaling. Walang modo. Gagaw ka. Ngayon, ako na ang magtuturo sa'yo. Sa ngalan ng mga magulang mo. Ikaw, hinampas mo ako? Alam mo ba kung sino ang tatay ko? Alam mo ba kung sino ang nanay ko? Inuutusan kitang pakawalan mo ako ngayon, tapos lumuhod ka at magmakaawa para humingi ng tawad. Kung hindi, hindi kita patatawarin. Wala akong pakialam kung sino mga magulang mo. Anong kinalaman ko doon? Binyuli mo ang anak ko, kaya humingi ka ng tawad sa kanya. Nanay, tatay, tulungan ninyo ako! Kahit tumawag ka pa sa mga ninuno mo, wala ring mangyayari. Humihingi ka ng tawad sa anak kong babae ngayon din. Kadiri kang dukha, kahintayin mo lang pagdating ng mga magulang ko. Magbabayad ka. Pagdating ng mga magulang mo, papaluan ko rin sila. Tigil. Anak, ayos ka lang ba? Masakit ba?
Nanay, itong masamang tao at ang anak niyang babae ay pinagtulungan ako. Sir, paano mo nagawang manakit ng bata? Sobra na yan. Nagkaintindihan na tayo. Binigyan na kita ng paraan para umalis. At hindi ka pa rin kontento. Sa anak ko mo ibinubuhos. Anak mo, ang unang nangapi sa anak kong babae. Ibinabain kong puri ko lang ang anak ko. Ang anak mo ay kailangang disiplinahin. Wala siyang modo. Ano nang sinabi mo? Nakapalagay loob kang sabihing walang modo ang anak ko. Nagbibiro ka ba? Modelong estudyante ang anak ko. Hinahabol niya lang ako rito at binabaril ako ng water gun. Tingnan mo, nagagasgas ang kamay ko nang mahulog ako. Ikaw, nagsisinungaling ka! Ikaw, batang pasaway, ang unang pumunta rito at nanggulo. Sinusunod ko lang ang patakaran sa pampublikong lugar. Ikaw na. Estudyante ka pala sa Ingkay. Oo, ano naman. Wala akong pakialam kung sino ka. Anak mo ang nanguna mang bully. Sa anak kong babae, dapat siyang humingi ng tawad. Kung siya ang may kasalanan, dapat niyang aminin. Yun ang pinakamababang dapat gawin. Hayaan mong maging direkta ako sa'yo. Ako ang DN ng mga estudyante sa Ingkay Academy. Ang asawa ko, ang development director, dito sa Jinglan Bay. Sa totoo lang, ngayon lang ang unang araw niya sa trabaho. Gusto lang sana niyang magmasid ng tahimik, hindi gumawa ng gulo. Pero, dahil inapi mo ang anak ko, dapat mong harapin ang mga kahihinatnan. Alam mo ang ibig kong sabihin. Katawa-tawa naman yan. Anak mo ang mayabang at ang aapi, tapos kami ang dapat magbayad? Kung ganoon nga ang sitwasyon, kailangan kong itanong, wala na bang hustisya? Anong karapatan mo? Wala akong pakialam sa katotohanan. Dahil hinawakan mo na siya, huwag kang magreklamo kung hindi ako magpapigil. Binibigyan kita ng 1 minuto para umalis ka rito. Kung hindi, huwag kang magreklamo kung tatawag ako para ipapalayas ka. Sasabihin ko sa'yo, din ng eskwelahan ang nanay ko. Ang tatay ko ang namamahala sa buong development na ito. Kapag nandito ako ang masusunod. Kahit gusto mong bumili ng lugar dito, kailangan mo ng permiso ko. Ganyan kapalalo ang anak mo. At kayo, bilang magulang, wala kayong ginagawa. Namana talaga sa magulang. Nakakapukaw ka talaga ng atensyon. Isa ka lang bagong yaman, na konting pera lang taas noon na sa lahat. Ang kapal ng mukha mong magsalita, tungkol sa akin at sa anak ko, gusto mo yatang mamatay. Hoy, may tao ba dyan? Ngayon, ipaparamdam ko sa'yo at sa anak mong babae kung ano ang ibig sabihin ng gumanti. Sugurin silang lahat. Pero ang dalawang ito ay mga tao ni Director Chang. Director Chang, Director Wang, sino ba ang pakialam? Ang asawa ko, si Director Gao. Ang tunay niyong boss, kung maglakas loob kayong sumuway, mag-ingat kayo sa trabaho niyo. Naririnig niyo ba ako? Opo, ma'am. Hindi mahalaga kung kaninong palda ang hawakan mo dahil nasaktan na natin si Director Chang. Magtrabaho na lang tayo para kay Director Gao. Tama, eksakto. Tama ka talaga. Bago mo pa man galawin ng sino man, mag-isip-isip ka muna ng 2 beses. Kung gagawin mo ito, wala nang atrasan. Pag-isipan mo. Ikaw na hamak na dukha. Ikaw at ang tatay mong madaldal ay pwedeng pagmultahin ng magkasama. Huwag mong sabihing nagtatangi ako. Batugan kang bata ka. Ching-ching. Binabalaan kita. Pakawalan mo ako ngayon din. Magbabayad ka para dito. Batang babae, iminumungkahi kong mag-sorry ka na ngayon o magsisisi ka. Ching-ching. Tigilan mo yan. Anak, itong hamak na tao, ilang beses kanyang sinaktan? 11, 12. 100 beses niya akong pinagbuhatan ng kamay. Nagsisinungaling ka, masamang bata ka, sinungaling. CJ, kung gayon, babayaran natin ng 1,000 hampas. Pagkatapos natin, itapon sila sa labas. Pagkatapos, sa pasukan, maglagay ng kanilang mga larawan. Isulat, mula ngayon, ang mag-amang ito ay hindi na welcome dito. Magsisimula tayo sa'yo, magandang binibini. Sampalin mo siya. Daddy, tulungan mo ako. Daddy, tulungan mo ako. Ang kapal ng mukha mo. Tandaan mo ang sinasabi ko, hindi kita. Sandali lang. Akala mo'y palalampasin kita. Ang maling gawa ng anak sa magulang ang sisi. Dahil sinampal mo ang anak ko. Ang anak ko, babayaran ko yan ng pamalo. Patas lang, di ba? Yung pamalo. Mabait na bata. Kukunin na ni mama. Ang kapalit ngayon din. Tigil. Director Chang, hindi ba't nakikipag-usap ka sa negosyo? Sa asawa ko, anong ginagawa mo rito? Lahat kayo umatras. Ayos ka lang ba? Iksu, ayos ka lang po ba? Anong Su? Anong boss? Isang malaking pulubi at maliit na pulubi lang. Bulag ka ba? Hayaan mong linawin ko. Si Iksu ay isang pinagpipitagan ng panauhin ko. At maglalakas loob kang saktan siya. Lumabas kayo. Pinagpipitagan ng panauhin? Anong pinagpipitagan ng panauhin? Paano ito nangyari? Director Chang. Sa wakas, mukhang nakikita ko na ang tunay na kulay ng development na ito.
Pinaparangalan ninyo ang pagiging sip-sip at humuhusga batay sa yaman. Sa ganitong kultura ng komunidad, talagang natatakot ako na magiging masamang impluensya ito sa anak kong babae. Nakakadiri. Iksu, ang mga taong ito ay ilang pasaway lang, exception. Ano pang hinihintay nyo? Mag-sorry kayo kay Shiksu. Ito ay isang taong, kahit ang asawa mo ay hindi kayang pagtaliwasan. Anong basehan? Bakit ako pa ang magsusorry? Hindi ako magsusorry. Hoy, Director Xu, nakikita mo naman, ang anak ko ay nagkamali lang. Isang pagkakamaling normal sa bata. Ikaw ay isang adulto, hindi naman nararapat na mag-inarte sa isang bata. Kalimutan na natin ito, okay? Ano sa tingin mo? Eksakto. At saka, hinampas mo ako at hindi pa nga ako nakakapagmaningil sa'yo. Ang kapal ng mukha mo. Huwag kang magpanggap na hindi mo alam. Dapat ngayon din, pasensyahan ng anak mo si Director Xu. Kung hindi maganda ang kahinatnan nito. Hindi ako ang mali, sila. Hindi ako magsusorry. Director Chang, nagkaroon lang ng kaunting hindi pagkakaunawaan. Si Director Xu at ako ngayon, pero ikaw at ang asawa ko ay parehong director. Magkapantay kayo. Gusto mo akong takutin? Impossible. Kung gusto mong humingi ng tawad, ikaw na mismo ang humarap kay Director Xu. CJ, dahil ayaw mong sumunod, isasampa ko sa'yo ang kaso ng paggambala sa pagbebenta ng property. Ano ang sinabi mo? Old Chang, may lakas ng loob kang aidmanda ang asawa ko? Dad, sabi ni Uncle Chang, mag-sorry ako sa batang dukhang ito, pero inapi ako, hindi ako ang mali. Anak ko, huwag kang mag-alala. Ako, ang bahala, hindi ka maapi. Director Gao, binyuli ng anak mo ang anak ko at ayaw pang humingi ng tawad. At paulit-ulit pa niyang binabaligtad ang katotohanan. Narito ako para humingi ng katarungan. Mali ba ako? Ang nakikita ko lang ay kayo ni Director Chang ay nagtutulungan para apihin ang asawa at anak ko. Old Chang, ay dainmando mo ang asawa ko. Pinilit ang anak kong humingi ng tawad. Kung hindi natin ito aayusin ngayon, hindi ito matatapos. Naiintindihan mo? Old Gao, si President Su ay isang malaking tao sa loob ng Shengshi Group. Maaaring mayabang ka sa ibang pagkakataon at ang anak mo na nambubuli ng ibang bata ay isang bagay. Pero ngayon, talaga bang kakampihan mo ang anak mo at sasagasaan si President Su? Pag-isipan mong mabuti. HMPH. Sa mga residente ng Jinglan Bay, maraming mga mayayaman at maimpluwensya. Hindi namin siya kailangan. Bumili kung gusto mo, o umalis ka kung ayaw mo. Nakakatawa. Akala mo ba kulang kami sa kliyente? Narinig mo ba, Director Chang? Hindi mo kailangan na makipag-away sa amin dahil sa isang dayuhan. Nagkaroon lang ng kaunting hindi pagkakaunawaan. Sa akin si President Su ngayon, pero kung tayo'y magbibigayan, mas mabuti para sa lahat. Pagkatapos ng lahat, ang anak mong babae ay nag-aaral sa aking institusyon at ang lugar na tinitirhan mo ay isang property development na pinamamahalaan ng asawa ko. Kung sasagasaan mo kami, baka hindi mo magustuhan ang kahihinatnan. Bakit ako dapat pumili sa mga opsyon na inilatag mo? Ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, paano kung bibilhin ko ang buong real estate group mo? Ano nang sinabi mo? Bibilhin ang buong grupo. Iyon na talaga, ang pinakakatawang biro na narinig ko sa buong taon. Ahahaha, mukhang malaki ang bibig nitong si Jishu. Bibilhin ang buong grupo, kahit ang pinakamayaman sa Haicheng. Hindi kaya yan. Talagang malakas ang loob magsalita. Pwede ko ring sabihin na bibilhin ko ang Wall Street. Talagang satsat ng satsat. Nang walang iniisip. Xu, payuhan kita. Ang Jinglan Group ay isang pampublikong kumpanya na maihalagang 100 bilyon. Marami itong koneksyon at resources. Kahit ang pinakamayaman sa Haicheng noon, hirap na hirap para lang makuha ang 40% ng shares nito. Naiintindihan mo, di ba? Hahaha. Iksu, alam kong malaking tao ka sa Shengshi Group, pero ang pagkuha sa Jinglan Group ay impossible. Malaking bagay talaga ito. Huwag niyo ngang pagtawanan ang tatay ko. Kung kaya raw ng tatay ko, talagang kaya niya. Kung kaya ng tatay mo bilhin ng kumpanya na pinagtatrabahuhan ng tatay ko, pagsasakyan kita parang kabayo. Kung hindi mo mabili, pupukpukin ko ang puwet mo hanggang maging lila. Sige, tingnan natin kung sino ang iiyak. Pero siguradong hindi ako ang iiyak. Jishu, dahil ikaw ay kabilang din sa mataas na lipunan. Kaya lang ako nagpapakabait. Kung gusto mong makipag-away sa akin, hindi ako aatras. Sige, Director Gao. Mataas na lipunan, ha? Ang galing. Malalaman mo rin kung aatras ba ako o hindi. Mahal. Ipaalam sa consortium na pilitin ang pagkuha sa Jinglan Group sa loob ng 10 minuto. Sige, kung talagang magagawa mo ang pagkuha, agad kaming magpapasensya. Sa tingin ko, si Jishu ay magmumukhang tanggang tanga ngayong araw. Nakakuha ka lang ng konting estado, tapos dito pa sa Jinglan Bay magmamalaki. Hindi mo ba alam kung anong klaseng lugar ito? Xu, malapit nang matapos ang oras. Bakit walang senyales ng anumang kakaibang galaw sa stock market? Ano nang nangyayari? Bakit walang reaksyon? Kahit ano, hahaha. CJ,
Ang buong gulo ngayong araw ay dahil hindi ko maayos na tinanggap. Si Iksu. Ang gumawa ng gulo, siya rin ang mag-aayos. Iksu. Humihingi ako ng paumanhin sa'yo. Hindi ito kasalanan mo. Hindi mo kailangang humingi ng tawad para sa akin. Sila ang may kasalanan. Hindi lang sila dapat humingi ng tawad. Kailangan pa nilang umalis dito. Ang komunidad na tinitirhan ng anak kong babae ay hindi papayag na may mga masasamang elemento na nandito. Ay, wow. Magmalaki ka. Magmalaki ka pa. Mga ilang segundo na lang ang natitira. Bago mabuko ang pagmamayabang mong pagkuha ng kumpanya. Hahaha. Naku naman. Sige, tumawa ka. Tingnan natin kung hanggang kailan ka makakatawa. Hayaan mong maging direkta ako sa'yo. Ang pinakamalaking bahagi ng Jinglan Group ay hawak ng pinakamayamang tao sa Haichen at mahal na mahal niya ito ng todo. Kung gusto mong pilitin ang pagkuha, kailangan niyang kusang loob na iwanan ang malaking kitang ito. Sa tingin mo posible ba iyon? Sa tingin mo ba, maaaring mangyari yun? Ang pinakamayaman sa Haicheng ay kahanga-hanga, di ba? Kung haharapin niya ako, isang tawag lang mula sa akin. Ang kailangan para mabaon siya sa utang. Ay, wow. Ngayon hindi mo na inaasahan. Ang pinakamayaman sa Haicheng. Maya-maya, kahit ang Haring Jade ay magiging basura na rin. Hey, hey, hey. 5, 4, 3, 2, 1. Tapos na ang oras. Direktor Gao, may masama. Lahat ng stock ng Jinglan Group sa merkado ay lubusang binili ng isang misteryosong financial group at ang pinakamayaman sa Haicheng ay inanunsyo lang na ibebenta niya ang lahat ng shares niya sa Jinglan Group. Anong sinabi mo? Iksu, huwag mo namang sabihin talagang. Binili mo ang Jinglan Group, imposible yan. Kahit na forced acquisition man yan. Wala ka namang kinalaman dyan. Nagkataon lang. Nagkataon lang. Malalaman mo rin agad. Mahal. Na-acquire na ang Jinlan Group. May hawak ka na ngayon ng 60% ng shares ng kumpanya. Ikaw na ang may ganap na kontrol. Ano? 60%? Di pwedeng mangyari yan. Paano nangyari yon? So ako na ngayon ang boss ng Jinglan Group. Kayo lahat, nagtatrabaho na para sa akin. Kung gusto kong tanggalin ng isang tao, matatanggal siya. Kung gusto kong taasan ang sweldo ng isang tao, tataas ang sweldo niya. Sa akin na kayo lahat susunod ngayon. Ikaw, yung hambog na, Prom D, malapit nang dumating ang tatay ko, at bugbugin ka. Mag-ingat ka sa pagsasalita. Iksu, mga bata talaga, kung ano-ano ang masabi. Bata lang yan, wala pang alam. Huwag mo sanang isipin ng labis. Huwag mo nang isipin. Sige, pwede kong kalimutan. Kung aalis kayo sa paaralan ng anak ko at sa buhay niya, umalis kayo. Saka ko kakalimutan. Jishu, nagkakamali lang po tayo. Nabigo ako bilang magulang. Humihingi ako ng paumanhin sa inyo. Asawa, bilasan mo at turuan ng batang to ng leksyon. CJ, tuturuan ko siya ng leksyon ngayon din. Tingnan mo ang gulo na ginawa mo. Ngayon, baka mawala ng trabaho, ang tatay mo at ako. Paano na namin mabibili ang lahat ng paborito mong chichirya? Humingi ka ng tawad kay Sukingking ngayon din. Su Chingching, pasensya na, nagkamali ako. Jishu, nakikita mo naman, humingi na ng tawad ang bata. Paano kung kalimutan na lang natin ito? Ang buong pamilya ninyo, itong masamang ugat. Gusto pang guluhin ang buhay ng anak ko. Bakit ko pa? Humihingi na ako ng paumanhin. Ano pa ba ang gusto ninyo, sir? Bakit ako pa ang pinag-iinitan ninyo na isang bata lang? Ang masamang asal ng isang bata ay salamin ng pagkukulang ng ama. Dahil, ganito ka kapalalo at mapang-api. Ang ugali ng mga magulang mo ay mas masahol pa siguro. Ano naman, kung hindi sila magdusa ng kaunti, hindi ako makakapagpahinga ng maayos. Sila ang may gawa nito. Naiintindihan mo ba? Jishu, alam kong nagkamali ako. Luluhod ako at hihingi ng tawad sa inyo. Jishu, pakiusap. Director Chang. Simula ngayon. Inalis na si Director Gao sa lahat ng kanyang tungkulin. Lahat ng ito. Tinanggal siya sa Jinglan Group. Ang lahat ng kanyang posisyon at titulo ay muling itatalaga. Naiintindihan? Opo, Yiksu. At ang iba pa sa inyo. Kung gusto nyo pang makuha ang inyong separation pay, alisin nyo ang pamilyang itong tatlo sa harap ko. Huwag kayong mag-alala, Iksu. Aasikasuhin namin ito. Jishu, mahabag po kayo. Patawarin ninyo ako. Alam kong nagkamali ako. Jishu, nabulag ako. Ganap na nabulag. Patawarin ninyo ako. Jishu. Mabuti pa nga siya. Hindi ko man lang siya nasakyan na parang kabayo. MMHMM.
Maging mabait ka, Ching Ching. Itay, pinatalsik na ang masamang tao. Ngayon, kailangan mo talagang mag-focus sa iyong pag-aaral. Okay. Huwag kang mag-alala, Itay. Tiyak na si Ching Ching ang magiging number 1 sa buong grado para sa iyo. Para ikaw ay ma-proud. Ikaw ang nagsabi. Pinky promise, bawal bawi. Ang sino mang sumira nito ay maliit na pagong. Iksu, sa mga susunod, gusto nyo bang mag-reserve ako ng pribadong opisina para sa inyo o may iba pa bang kailangan ninyong ipaayos? Hindi na kailangan. Hindi ako madalas babalik para makialam sa pamamahala. Ang pang-araw-araw na operasyon ay sa iyo ang responsibilidad. Gawin mo ng maayos. At makakakuha ka ng iyong bahagi sa kita. Salamat sa tiwala, Iksu. Magtatrabaho ako ng mabuti. Ching Ching, anak, tayo'y pumili ng bahay. Sige, Pipili tayo ng bahay na pareho nating gusto. Tara na.